Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3997-4005. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Siya ba si Alvin? Bata pa talaga siya. Hindi lang mukhang bata si Alvin, kundi talagang bata pa siya. Wala pa nga siyang 3,000 taong gulang. Nakuha ni Alvin ang atensyon ng maraming tao mula sa mga paksayon sa Pyongyang sect matapos silang sumakay sa lumilipad na barko. Dati, maraming tao ang nagtatanong sa kanyang kakayahan, ngunit pagkatapos ng insidente sa Seven Kills Valley, wala nang nagduda sa kanya, at inakala nilang nararapat ang kanyang reputasyon. Marami sa mga nakababatang henerasyon na sakay ng lumilipad na barko ang nasa Seven Kills Valley dati kaya personal nilang nasaksihan ang lakas ni Alvin. Dahil dito, kahit ang mga hindi dumalo ay nakumbinsi. Bukod sa kumpirmasyon mula sa iba, napanood din nila ang mga recording mula sa Floating Image Pearls. Sa sandaling ito, isang gwapong binata na nakasuot ng puting damit na may pambihirang tindig ang lumapit kay Alvin. Kanina, wala siyang ekspresyon. Gayunpaman, sa harap ni Alvin ngayon, magalang siyang nakangiti. Nang mausisa na nakatingin si Alvin sa binata, si Pung, na nakakita nito, ay nagsabi sa pamamagitan ng voice transmission, ito ang huling direktang disipulo ni Senior Brother Esteban. Isang matandang lalaki ang lumitaw sa isip ni Alvin nang mabanggit si Esteban. Si Esteban ang Nirvanic Elder sa pangkat ng Hidden Sword na dumalo rin sa trading conference sa Seven Kills Valley. Dahil si Dylon ang nangunguna sa mga kasamahan papunta sa pista ng Seven Mansion sa pagkakataong ito, nanatili si Esteban sa Pyongyang sect. Gayon din, dahil si Pung ang nangunguna sa pangkat ng Cloud Peak, si Stuart ay naiwan sa Pyongyang sect. Hindi kasama ang pinuno ng sect ng Pyongyang sect, dalawa lamang ang Emperor of God sa pangkat ng Cloud Peak. Hindi rin maganda kung wala ang dalawang Emperor of Gods. Kung tungkol naman sa pinuno ng sekta ng Pyongyang, hindi siya karaniwang dumedalo sa mga kaganapan maliban na lang kung ito ay mahalaga. Tutal, siya ang may control sa guarding formation ng sekta. Kung may mangyari man, maaaring hindi na siya makabalik sa nakaraan. Tila malungkot ang binata na nakaputi ngunit magalang siyang nagsabi, ako si Coldenye, ang disipulo ni Nirvanic Elder Esteban ng pangkat ng Hidden Sword. Dahil kina Dylon at Esteban, nagkaroon ng magandang impresyon si Alvin sa pangkat ng Hidden Sword. Nakangiti niyang sinabi, narinig ko na ang tungkol sa iyo, pero hindi ko alam na disipulo ka pala ni Elder Esteban. Napakaswerte talaga ni Elder Esteban na magkaroon ng isang natatanging disipulo na tulad mo. Matagal nang narinig ni Alvin ang tungkol kay Colden. Bago siya sumali sa Pyongyang sect, si Colden ay isa sa pinakamakapangyarihan sa mga wala pang 10,000 taong gulang sa Pyongyang sect. Alam niyang si Colden ay apo ni Dylon, ngunit hindi niya alam na si Colden ay direktang disipulo ni Esteban. Ito ay dahil si Dylon ay may ilang mga disipulo sa pangkat ng Hidden Sword, kung saan dalawa sa kanila ay mga simpleng Emperor of Gods. Umiling si Colden. Same time niyang sinabi, paano nangyari iyon? Ako ang mapalad na siya ang aking amo. Siya ang dahilan ng aking mga tagumpay. Base sa ekspresyon ni Colden, nahalata ni Alvin na lubos na iginagalang ni Colden si Esteban. Kaya naman tumaas ang impresyon niya kay Colden. Sa oras na ito, nagpadala si Pung ng isa pang voice transmission. Si Colden ay nagmula sa isang angkan na may ranggong Panginoon. Gayunpaman, ang kanyang angkan ay winasak ng isang emperador ng mga Diyos mula sa alyansa ng kabaitan at katarungan noong siya ay sanggol pa lamang. Noon, nagkataong napadaan si Junior Uncle Ye at nakita siyang nababalot ng isang piraso ng tela. Naawa sa kanya si Junior Uncle Ye kaya iniligtas niya ito. Nang humakbang si Junior Uncle Ye, hindi tumutol ang emperador ng mga Diyos mula sa alyansa ng kabaitan at katarungan. Gayunpaman, pagkatapos bumalik sa Pyongyang sect, ilang tao mula sa alyansa ng kabaitan at katarungan ang lumapit upang hanapin si Junior Uncle Ye. Gusto nilang aipangako sa kanila ni Junior Uncle Ye na hindi niya sasabihin kay Colden ang katotohanan sa nangyari. Tutal, ayaw nila ng kaaway mula sa Pyongyang sect. Dahil dito, kakaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa pinagmulan ni Colden. Iilang tao lamang mula sa pangkat ng Hidden Sword at sa aming pangkat ng Cloud Peak ang nakakaalam tungkol dito. Sinasabi ko lang ito sa iyo dahil alam kong kaya mong magtago ng sekreto.
Siguraduhin mong hindi mo ito hahayaang mawala. Kung hindi, magkakaroon ng problema. Sumang-ayon si Alvin. Iniisip ni Colden na isa siyang ulila na ibinalik ni Junior Uncle Ye sa Pyongyang sect, sabi ni Pong. Kasabay nito, nagpatuloy si Colden sa pakikipag-usap kay Alvin at nagtanong tungkol sa kanyang cultivation bago siya tuluyang nagpaalam. Naramdaman ni Alvin ang pagbabago sa ugali ni Colden pagkatapos nilang mag-usap. Sa simula, may bakas ng kaiabangan sa mga mata ni Colden, ngunit habang patuloy silang nag-uusap, unti-unting nawala ang kaiabangan. Ito ay dahil natuklasan ni Colden na ang mga sagot na ibinigay sa kanya ni Alvin nang magtanong siya tungkol sa cultivation ni Alvin ay lubhang nakapagpapaisip. Bukod dito, ang mga sagot ay nakakumbinsi rin sa kanya na ang agwat sa pagitan niya at ni Alvin ay may katwiran. Nalaman din ni Colden na tila maraming kasanayan si Alvin dahil naipon niya ang mga kasanayang iyon simula noong siya ay nasa mundong kaharian. Matapos mapabilang sa mga mundong kaharian, Devata Realms, at isang Realm of Gods, hindi nakakagulat na mayroon siyang arsenal na puno ng mga kasanayan. Bagamat hindi gaanong makapangyarihan ang mga kasanayang ito, paminsan-minsan ay nakatutulong ang mga ito. Nakatulong din ang mga ito sa kanyang cultivation. Kahit na hindi gaanong malaki ang tulong, mas naging maayos pa rin ang cultivation. Dahil nagsisilbing halimbawa si Colden, marami sa mga batang disipulo ang nagsimulang lumapit kay Alvin upang batiin siya. Marami sa kanila ay palakaibigan at palakaibigan. Hindi nagpasikat si Alvin dahil lang sa siya ay namumukod tangi kaya naman nag-iwan siya ng magandang impresyon sa mga lumalapit sa kanya. Senior Brother Duan, ang galing mo talaga. Natalo mo na talaga si Archie. Siguradong mapabilang ka sa top 3 sa pista ng 7 mansyon. Senior Brother Duan, pagkatapos ng pista ng 7 mansyon, sabay tayong uminom. Ito ang aking pangregalo. Mayroon akong masarap na alak na ginawa mula sa mahahalagang sangkap ng aking pamilya. Ipagdiriwang natin ang iyong tagumpay sa oras na iyon. Tara, maglasing tayo. Senior Duan, isa kang mahika kaya kailangan mong gumugol ng maraming oras sa paglilinang. Sa hinaharap kung kailangan mo ng tulong sa anumang maliliit na bagay, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Bagamat hindi ako kasing talento mo, hindi magiging problema para sa akin ang paghawak ng mga maliliit na bagay. Masayang nakipagkaibigan ang grupo ng mga kabataan kay Alvin dahil hindi ito mayabang. Bukod pa rito, ang kanyang talento at kakayahan sa pag-unawa ay nasa ibang antas na hindi nila iniisip na may saysay ang magselos. Sa pinakamarami, ilan sa kanila ang naiinggit. Bukod doon, alam nilang wala silang mawawala sa pakikipagkaibigan kay Alvin. Sa katunayan, maaari pa nga silang makinabang dito. Mas mahirap makipagkaibigan kay Alvin kapag lumakas na ito. Habang nag-uusap ang mga kabataan, ang mga matatanda mula sa iba't ibang paksayon sa Pyongyang sect ay tumingin kay Alvin ng may paghanga. Napakahusay niya, pero hindi naman siya arrogant. Kung handa siyang manatili sa sekta natin, pagdating ng panahon, sa palagay ko ay walang tot-utol kung ipapasa sa kanya ng pinuno ng sekta ang posisyon. Nako, malabong mangyari iyon. Dati, nilinaw niya sa mga tao mula sa paksayon ni Romulo na ang kanyang layunin ay higit pa sa purong yang sekta. Aalis din siya sa kalaunan. Talagang kahanga-hanga siya. Kung ibang tao lang iyon, baka tinanggap na nila ang alok ng paksayon ni Romulo nang hindi sinasabi ang kanilang intensyon na umani ng mga benepisyo bago umalis. Tunay ngang may mahusay na karakter si Alvin. Hindi alam ni Alvin na napakaraming papuri ang natanggap niya. Kasabay nito, sa isa pang lumilipad na barko mula sa Pyongyang sect na pagmamayari ni Peggy, ang nagtatag ng pangkat ng Tyrannic Saber. Ang mga taong sakay ng barko ay nagkukwentuhan ng tig-3 hanggang 5. Ilan lang sila sa mga taong pinagtitinginan ng lahat. Ang iilang taong ito ay parang si Colden. Kabilang sila sa pinakamalakas na mahiwagang nilalang sa Pyongyang sect. Sa isang sulok, isang figure ang nakaupong mag-isa nang nakakross ang mga paa na para bang nakalimutan na siya ng lahat ng nasa lumilipad na barko. Nang makita ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagtanong sa matandang lalaki sa tabi niya, nakatatanda, anong problema kay Ender? Bakit parang ibang tao na siya? Ang matandang lalaki ay si Hajen, ang ampon na anak ni Pingshen, na siyang nagtatag ng pangkat ni Pingshen. Siya rin ang Panginoon ni Ender. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay ang nakababatang kapatid ni Hajen, isang Transcendence Elder ng Pyongyang sect.
Nang marinig ang tanong na ito, sumulyap si Hajen sa malungkot na si Ender na nakaupo sa isang sulok bago umiling at sinabing, malamang ay hindi pa siya nakakabawi mula sa pagkamatay ng kanyang ama. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ng nakababatang kapatid ni Hajen bago niya sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, Senior brother, nagtanong ako tungkol sa pagkamatay ng ama ni Ender. Sinasabing pinatay ang kanyang ama ni Enchong, ang sect leader ng Flying Dragon Sect. Wala ka ba talagang planong tulungan siya? Bagamat hindi mo siya maaaring atakihin ng hayagan sa Flying Dragon Sect, hindi dapat maging problema kung maghihintay ka at aatake kapag umalis na siya sa estate ng Flying Dragon Sect, tama ba? 3,978. Nang marinig ang mga salita ng kanyang nakababatang kapatid, sumulyap si Hajen sa kanya at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, wala kang pakialam sa bagay na ito, at hindi mo kailangang ipahayag ang iyong mga opinyon. Mas makabubuti para kay Ender na personal na ipaghiganti ang kanyang ama. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan sa kanya. Maliligaw mo lang siya sa pag-iisip na ayaw ko siyang tulungan na maghiganti. Naging malamig ang boses ni Hajen nang matapos ang kanyang mga salita. Mabilis na tumango ang nakababatang kapatid ni Hajen at sinabing, naiintindihan ko, nakatatandang kapatid. Hindi ako makikialam sa bagay na ito. Tama ka. Mas makabubuti para kay Ender na personal na ipaghiganti ang kanyang ama. Tingnan mo kung paano siya nagtulak sa pagnanais na maghiganti para magtrabaho ng husto. Sumulyap ang nakababatang kapatid ni Hajen kay Ender na nakaupo nang nakakross ang mga paa at nagkukultibar. Mabuti naman at naiintindihan mo, sabi ni Hajen. Natunaw ang kanyang nagyayelong ekspresyon nang sabihin niya ulit sa pamamagitan ng voice transmission, may isa pang bagay. Sa tingin ko ay ayos lang na sabihin ito sa iyo. Si Ender ay naging isang intermediate Lord of Gods na, at ang kanyang cultivation base ay matatag na rin. Bukod pa rito, bumuti rin ang kanyang pag-unawa sa batas. Maliban kay Alvin, walang sino man sa Pure Yang Sect na wala pang 10,000 tunggulang ang kanyang katapat. May bahid ng pagmamalaking maririnig sa boses ni Hajen habang nagsasalita siya. Nagulat ang nakababatang kapatid ni Hajen sa revelasyon na ito. Ano? Ang lakas na ni Ender ngayon. Paano nangyari iyon? Alam niyang namumukod tangi si Ender sa mga nakababatang henerasyon, ngunit hindi ito ganito kalaki. Paano siya hindi magugulat na si Ender ay pangalawa na lamang ngayon kay Alvin o posibleng kapantay ni Alvin? Makikita mo mismo kapag nagsimula na ang pista ng 7 mansyon, sabi ni Hajen, walang pakialam na nagdududa ang kanyang nakababatang kapatid, maliban na lang dyan, isipin mo nga. Kailan pa ako nagsinungaling sa iyo? Humingi ng paumanhin ang lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig ang mga salitang ito. Sabi niya, nakatatanda, hindi ko intensyong pagdudahan ang mga sinabi mo. Nabigla lang talaga ako. Natural lamang na alam ng nakababatang kapatid ni Hajen na walang dahilan para magsinungaling sa kanya si Hajen. Bukod pa rito, ang katotohanan ay kalaunan ay mabubunyag sa pista ng 7 mansyon. Gayunpaman, siya ay talagang nagulat at naguluhan. Paano naging isang intermediate Lord of God si Ender, mapapatatag ang kanyang cultivation base, at mapapabuti ang kanyang pag-unawa sa batas sa loob lamang ng maikling panahon? Kahit na may talento si Ender, ang ganitong uri ng pag-unlad ay abnormal kung isasaalang-alang na hindi ipinakita ni Ender ang ganitong potensyal noon. Naisip niya sa loob-loob, dahil ba ito sa pagkamatay ng kanyang ama? Iniisip ko kung ang aking mga disipulo ay uunlad ng ganito kabilis kung papatayin ko ang kanilang mga kapamilya. Mabilis na iwinaksi ng lalaki nasa katanghaliang gulang, ang nakababatang kapatid ni Hajen, ang kaisipang ito. Hindi ko magagawa iyon. Kamumuhian nila ako ng husto kapag nalaman nila ang tungkol dito. Sumulyap ang lalaking nasa katanghaliang gulang kay Hajen nang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Nanginig siya habang iniisip ang sarili, batay sa aking investigasyon, si Enchong ay hindi malupit o uhaw sa dugo. Kahit na ang 10,000 Devil Sect ay kumilos ng may kalokohan noon, pagkatapos silang parusahan, iniligtas ni Enchong ang buhay ni Landan, ang pinuno ng sect ng 10,000 Devil Sect. Gayunpaman, ang recording mula sa Floating Image Pearl ay hindi maaaring peke. Nagtataka ako kung bakit biglang nagpasya si Enchong na patayin si Landan. Wala akong maisip na motibo. May nagutos ba kay Enchong na patayin si Landan?
Nangilabot ang lalaking nasa katanghaliang gulang habang iniisip niya ang bagay na ito. Hindi niya maiwasang mapaisip kung ang kanyang nakatatandang kapatid ba ang nag-utos kay Enchong na patayin ang ama ni Ender. Matapos umalis sa lupain ng Pyryang sect ang dalawang barkong lumilipad na may antas emperador, naglakbay sila sa bilis ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos. Bumagal ang kanilang bilis at naging parang isang simpleng emperador ng mga Diyos pagkaalis nila sa Eastern Ridge Mansion. Dahil dito, sa wakas ay malinaw nang nakita ng mga batang disipulo ang kanilang paligid. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Elijah. Sapat lang ang lakas ng boses niya para marinig ng mga hindi nagsasaka kaya hindi nito naapektuhan ang mga nagsasaka. Nandito na tayo ngayon sa Green Province Mansion. Sa pagkakataong ito lamang napagtanto ng mga batang disipulo na nilisan na nila ang Eastern Ridge Mansion. Ang mansyon ng Green Province. Kaya ito ang mansyon ng Green Province. Ito ang unang beses na aalis ako sa Eastern Ridge Mansion. Ang tanawin sa Green Province Mansion ay tila hindi gaanong naiiba sa tanawin sa Eastern Ridge Mansion. Paano sila magiging magkaiba kung ang Eastern Ridge Mansion at ang Green Province Mansion ay matatagpuan sa iisang bahagi ng kabundukan? Karamihan sa mga batang disipulo ay tumayo at mausisa na tumingin sa kanilang paligid. Tumingin-tingin din si Alvin sa paligid. Ito rin ang unang beses na umalis siya sa Eastern Ridge Mansion simula nang makarating siya sa Profound Energy Land. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Elijah, mayroong 4 na matataas na puwersang may ranggong emperador sa Green Province Mansion, ang Howling Heaven Sect, ang Marionette Villa, ang Frost Divine Sect, at ang 10,000 Swords Fortress. Mayroon silang isang mas mababang puwersa kumpara sa ating Eastern Ridge Mansion. Katulad ng Eastern Ridge Mansion, 3 sa kanilang mga puwersa ay mga sekta habang ang 10,000 Swords Fortress ay isang sword clan. Maingat na nakinig si Alvin at ang iba pang mga batang disipulo kay Elijah. Bagamat narinig na nila ang tungkol sa Green Province Mansion, wala pa silang gaanong alam tungkol dito. Ang Howling Heaven Sect ang pinakamalakas na puwersa sa Green Province Mansion. Noong nakaraang pista ng 7 mansyon 10,000 taon na ang nakalilipas, isang disipulo mula sa Howling Heaven Sect ang nagawang mapabilang sa nangungunang 10 ranggo at nakakuha ng 2 pwesto upang makapasok sa Secret Holy Realm. Isa sa mga powerhouse mula sa sekta ang nakapasok sa Secret Holy Realm at matagumpay na nakalusot, at naging isang Advanced Emperor of Gods. Siya ang naging unang tao sa Green Province Mansion sa loob ng 20,000 taon na naging isang Advanced Emperor of Gods. Nang marinig ito, naalala ni Alvin ang sinabi ng isang elder mula sa Seven Kills Valley noong siya ay nasa Peace City pa ng Imperial War Realm. Nang panahong iyon, ang elder na iyon ay nakikipagtalo sa isang Silver Marionette Elder mula sa Marionette Villa tungkol sa kanilang personal at kani-kanilang mga tagumpay ng puwersa. Maraming bagong kaalaman ang natamo ni na Alvin at ng iba pang mga batang disipulo habang patuloy silang nakikinig kay Elijah. Nalaman nila na maraming natatanging batang mahika rin sa Green Province Mansion. Ang Howling Heaven Sect ay may isang batang prodigy. Nakipaglaban siya sa Archie ng Walker Clan 1,000 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, bahagyang mas mahina lamang siya kaysa kay Archie. Gayunpaman, sa kasalukuyan, malamang na nalampasan na niya si Archie. Nang marinig ito, isang batang disipulo ang nagtanong, Elder Elijah, dahil mas mahina siya kaysa kay Archie 1,000 taon na ang nakalilipas, kahit kaunti lang, bakit sa tingin mo ay nalampasan na niya si Archie? Hindi naman sa hindi umuunlad si Archie. Bukod pa rito, si Archie ay isa ng maunlad na Panginoon ng mga Diyos. Nang matalo ang taong iyon kay Archie 1,000 taon na ang nakalilipas, si Archie ay isa pa ring Intermediate Lord of Gods. Ngayong si Archie ay isa ng Advanced Lord of Gods, bakit sinabi ni Elijah na malamang na nalampasan na ng taong iyon si Archie? Ngumiti si Elijah at sinabing, paano kung sabihin ko sa iyo na ang prodigy mula sa Howling Heaven Sect ay mga 5,000 taong gulang pa lamang 1,000 taon na ang nakalilipas? Bagamat walang balita, sa palagay ko ay malamang na isa na rin siyang Advanced Lord of Gods. Hindi lang iyon, sa palagay ko ay maaaring nauna pa siyang nakalusot kay Archie. Hindi ko alam na ang Howling Heaven Sect ay may ganito kagaling na kababalaghan. Ngayon ko lang siya narinig. Buntong hininga ng isang batang disipulo. Tama. Base sa narinig ko, iilang prodigy lang na nasa edad 8,000 hanggang 9,000 ang alam ko sa Howling Heaven Sect.
Wala akong ideya na mayroon silang prodigy na nasa edad 6,000. Parang sadyang ilihim ng Howling Heaven sect ang pag-iral niya. Tulad ng sinabi ni Elder Landon. Malamang na mas malakas na ang mahiwagang iyon kaysa kay Archie ngayon. Maaari pa nga siyang maging kapantay ni Alvin. Instikong lumingon ang mga nakababatang disipulo kay Alvin habang nag-uusap sila. Sa pagkakataong ito, ngumiti si Elijah at sinabing, Alvin, huwag mong maliitin ang mahiwagang iyon mula sa Heaven Howling sect kung makakasalubong mo siya. Elder, salamat sa paalala. Hindi ako susuko, sabi ni Alvin. Kumalabog ang puso niya kanina nang marinig niya ang mga salita ni Elijah. Gaya ng inaasahan niya, may mga halimaw na prodigy mula sa ibang mga mansion. Tama rin siya nang hulaan niya na maaaring ilihim ng ibang mga puwersa ang pagkakaroon ng mga prodigy na ito. Dahil dito, naramdaman niya ang lalong pagbigat ng presyon sa kanyang mga balikat. 3,999. Itinago na ng isa sa mga puwersa sa Green Province Mansion ang kanilang trump card. Sino ang mag-aakala kung ginagawa rin ito ng iba? Bagamat hindi karaniwan ang mga kahangahangang talento, sa napakaraming puwersa, tiyak na higit sa isa ang may trump card. Sa katunayan, naisip ni Alvin na posible na ang 4 na iba pang puwersa sa Eastern Ridge Mansion ay may mga trump card din. May posibilidad na si Archie ay maaaring hindi ang pinakanatatanging prodigy ng Walker clan na wala pang 10,000 taong gulang. Dahil dito, dati nang sinabi ni Pong kay Alvin na magiging mahirap para sa ibang puwersa na itago ang ganitong bagay mula sa Pure Yang sect. Batay sa mga salita ni Pong, alam pa nga ng Pure Yang sect ang tungkol sa bilang ng mga anak sa labas na mayroon ang clan leader ng Walker clan. Alam pa nga ng Pure Yang sect ang mga panloob na tunggalian sa pagitan ng mga Emperor of God sa Alliance of Benevolence and Justice. Dahil dito, alam niya na ang Pure Yang sect ay nagtanim ng maraming especially iya sa 4 na pangunahing puwersa sa Eastern Ridge Mansion. Sa kabaligtaran, alam din niya na ang ibang puwersa ay dapat ding nagtanim ng mga especially iya sa Pure Yang sect. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ang kanilang network ay kasing lawak ng Pure Yang sect. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Pong na ang intelligence network ng iba pang 4 na puwersa ay hindi kasing husay ng Pure Yang sect. Bilang pinakamatandang puwersa sa Eastern Ridge Mansion, ang Pure Yang sect ay may mga henerasyon pa para bumuo ng kanilang network. Naisip ni Alvin, batay sa mga sinabi ni Elder Zin, hindi na dapat magkaroon pa ng mga sorpresa mula sa Eastern Ridge Mansion. Gayunpaman, hindi natin alam ang tungkol sa iba pang mga mansion. Elder Zin, gaano katagal bago tayo makarating sa Profound Jade Mansion? At saan gaganapin ang pista ng 7 mansyon sa Profound Jade Mansion? Sa oras na ito, kalahating buwan na silang naglalakbay sa Green Province Mansion at hindi pa rin umaalis sa Green Province Mansion. Sa panahong ito, masigasig na ipinaliwanag ni Elijah ang mga kaugalian sa Green Province Mansion at ang mga kwento ng mga pangunahing puwersa rito, upang mapanatiling naaaliw ang mga batang disipulo. Dahil dito, lahat sila ay natagpuan siyang napakabait at mabait. Sabi ni Pong, karaniwan, hindi naman ganoon katagal. Gayunpaman, marami pa tayong natitirang oras. Darating tayo sa loob ng 1 o 2 buwan. Sa pagkakataong ito, biglang may naalala si Alvin. Nagtanong siya, Elder Zin, 10,000 taon na ang nakalilipas, wala pa nga kayong 10,000 taong gulang ni Elder Ye, di ba? Sumali rin ba kayong dalawa sa pista ng 7 mansyon? 10,000 taon na ang nakalilipas, sina Pong at Dylan ay wala pang 10,000 taong gulang kaya karapat-dapat silang lumahok sa pista ng 7 mansyon noong panahong iyon. Oo, sumali kami sa pista ng 7 mansyon, sabi ni Pong. Medyo komplikado ang kanyang tingin habang sumusulyap kay Dylan na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa malapit. Patuloy niyang sinabi, pinakamadalawa ako noong pista ng 7 mansyon, at si Junior Uncle Ye ay nasa mas mababa sa ika-20 pwesto. Nagulat si Alvin nang hindi nakapasok si Pong sa top 10 noong pista ng 7 mansyon. Mas lalo pa siyang nagulat nang nasa ibaba ng ika-20 pwesto si Dylan. Hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat nang magtanong siya, anong nangyari? Kung tutuusin, si Pong ang pinakamakas na tao sa Pure Yang sect na nasa ilalim ng kaharian ng isang intermediate Emperor of God sa Pure Yang sect. Kung tungkol naman kay Dylan, siya ang pinakanamumukod tanging prodigy ng Pure Yang sect na naging intermediate Emperor of God sa murang edad.
Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakapasok sa top 10, at isa sa kanila ang nasa ilalim pa ng ika-20 pwesto. Paano hindi magugulat si Alvin? Hindi nagulat si Pong sa reaksyon ni Alvin. Natural niyang naunawaan ang nasa isip ni Alvin. Nakangiti niyang tanong, batay sa kasalukuyang mga nagawa namin ni Junior Uncle Ye, nahihirapan ka bang paniwalaan na wala sa amin ang nakapasok sa top 10 noong pista ng 7 mansyon 10,000 taon na ang nakalilipas? Tumanggaw si Alvin. Umiling si Pong at sinabing, ang totoo ay mabilis lang ang pag-unlad namin ni Junior Uncle Ye pagkatapos naming lumampas sa edad na 10,000. Totoo ito lalo na para kay Junior Uncle Ye na nagmula sa mababang kaharian. Noong sumali siya sa pista ng 7 mansyon, ngayon lang siya naging isang intermediate Lord of Gods. Ang kanyang cultivation base ay maihahambing na sa iyo ngayon, ngunit ang kanyang pangunawa ay hindi kasing lalim ng sa iyo. Sa katunayan, nakapasok lamang siya sa top 30 dahil sa kanyang pagkadalubhasa sa simpleng anyo ng sword daw. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon. Ang mga hindi nakakaalam sa bagay na ito ay nagulat din nang malaman nila. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Pong sa pagsasabing, sa madaling salita, ang mga nagawa ng isang tao bago ang edad na 10,000 ay hindi indikasyon ng kanilang mga nagawa sa buhay. Kabaligtaran ng kaso namin ni Junior Uncle Ye, may mga nakapasok sa top 10 noong pista ng 7 mansyon 10,000 taon na ang nakalilipas na ngayon ay mas mahina kaysa sa akin, lalo na si Junior Uncle Ye. Ang ilan sa kanila ay pumanaw na. Dati sinasabi ng aking ama na maaaring nakapasok ako sa top 3 kung hindi ko sinayang ang aking oras at nag-focus sa paglinang. Noong panahong iyon, napakapursigido ko sa pag-unawa sa iba't ibang uri ng batas dahil gusto kong makita kung mapapalaki ko ang aking lakas sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang batas. Sayang, nabigo ang aking karanasan. Talagang imposibleng gumamit ng higit sa isang batas ng sabay-sabay. Kahit ang mga mula sa mababang kaharian ay hindi exempted sa panuntunang ito kahit na maaari silang gumamit ng mga doppelganger ng ibang batas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang patuloy niyang sinasabi, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ko sinayang ang oras ko sa isang walang kwentang bagay. Akala ko ba mas magaling ako kaysa sa lahat ng iba pang mga prodigy? Kung hindi ko sinayang ang oras ko, marahil, isa na akong intermediate Emperor of Gods ngayon. Bata pa ako at hanggal. Nagulat si Alvin na sinubukan ni Pong na gumawa ng iba't ibang batas ng sabay-sabay. Isa itong imposibleng gawain dahil ito ay isang tuntuning idinidikta ng kalangitan. Naisip niya sa sarili, siguro nabaliw si Elder Zin para subukan ang ganoong bagay noon. Kung hayagang sinabi niya ito sa mga tao, malamang ay natalo na siya. Totoo nga na ang karunungan ay kaakibat ng pagtanda. Hindi sinayang ni Junior Uncle Ye ang oras niya tulad ko. Galing siya sa mas mababang kaharian kaya mahina ang cultivation base niya noong una siyang dumating sa Profound Energy Land. Nang sumali siya sa Pure Yang sect saka lang umunlad ng husto ang cultivation base niya. Sa loob lamang ng wala pang 20,000 taon, naging Intermediate Emperor of Gods siya at nalampasan din ang iba pang Intermediate Emperors of Gods sa aming sekta, kasama na ang aking ama, sabi ni Pong. Medyo komplikado ang ekspresyon ng kanyang mukha habang nagsasalita tungkol kay Dylon. Hindi lamang tungkol sa edad ni Pong ang pinagtutuunan ni Dylon, kundi nasaksihan din niya ang paglago ni Dylon sa Pure Yang sect. Sa simula, itinuring niya si Dylon bilang kanyang kakompetensya. Gayunpaman, siya ay nalugmok hanggang sa punto ng kawalan ng pag-asa matapos makita ang bilis ng pag-unlad ni Dylon. 10,000 taon na ang nakalilipas, walang kalaban-laban si Dylon kay Pong. Gayunpaman, pagkatapos ng pista ng 7 mansyon 10,000 taon na ang nakalilipas, mabilis na tumaas ang cultivation base ni Dylon at nalampasan hindi lamang siya, kundi pati na rin ang kanyang ama. Sa kanyang palagay, si Dylon ay isang napakalaking prodigy na lumalaban sa sentido komon. Instinctive na tiningnan ni Alvin si Dylon, na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa isang sulok at nakapikit. Kumislap ang kanyang mga mata ng may bahid ng pananabik habang iniisip niya ang sarili, gaano katagal ko kaya maaangkin ang lakas ni Elder Ye o malampasan pa ang kanyang lakas.
Sa huli, inabot ng buong natitirang oras ng paglalakbay para makalimutan ni Alvin ang pagkabigla nang malaman niyang sina Pong at Dylan ay karaniwan lamang sa mga nakababatang henerasyon 10,000 taon na ang nakalilipas. Maya-maya, nagtanong si Alvin ng may kuryosidad, Elder Zin, kabilang sa mga nakapasok sa top 10 noong pista ng 7 mansyon, sino ang may pinakamataas na cultivation base ngayon? Ano ang kanyang cultivation base? Ngumiti si Pong nang may paghamak habang sinasabi, 8 lamang sa 10 sa kanila ang buhay pa. Isa sa kanila na namatay ay pumangalawa noon. Ang taong nauna ay naging isang simpleng emperador ng mga Diyos 500 taon na ang nakalilipas. Tungkol naman sa taong nauna, isa siyang advanced na Panginoon ng mga Diyos. Sinasabing malapit na siyang maging isang simpleng emperador ng mga Diyos. Gayunpaman, sa palagay ko ay tsismis lamang ito. Hindi naman ganoon kadaling makalusot. Ang taong mula sa Howling Heaven sect na nasa ika-9 na pwesto noon ay isa pa ring advanced na Panginoon ng mga Diyos. 4,000. Bumantong hininga si Alvin nang marinig ang mga sinabi ni Pong. Sina Pong at Dylan ay patunay na walang permanente. 10,000 taon na ang nakalilipas, hindi sila itinuring na namumukod tangi at hindi man lang nakapasok sa nangungunang 10 ng pista ng 7 mansyon. Gayunpaman, pagkalipas ng 10,000 taon, walang sino man sa 7 mansyon ang hindi nakakakilala sa kanila. Totoo ito lalo na para kay Dylan at sa kanyang sikat na sword daw. Sa pagkakataong ito, tumingin si Pong kay Dylan at sinabing, Junior Uncle Ye, may lungsod sa harap natin. Dapat ba tayong magpahinga doon ng 2 araw bago magpatuloy sa ating paglalakbay? Kung sangayon ka sa ideya, dapat nating ipaalam kay Senior Uncle Lantern. Nagliwanag ang mga mata ng mga batang disipulo nang marinig nila ang mga salita ni Pong. Lahat sila ay nainip matapos ang mahabang oras na ginugol sa lumilipad na barko. Sa katunayan, maging si Elijah at ang iba pang mga matatanda ay inaabangan din ang isang maikling pahinga. Gayunpaman, hindi nila ipinakita ang kanilang kasab-ikan na magpahinga dahil hindi ito angkop. Bukod dito, alam din nila na hindi pangkaraniwan ang magpahinga kapag naglalakbay patungo sa lugar ng pista ng 7 mansyon. Ganito rin noon. Sige, sabi ni Dylan pagkatapos imulat ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe kay Peggy na nasa kabilang lumilipad na barko. Tiningnan ni Dylan ang batang disipulo na nakasakay sa barko at sinabing, magpapatuloy tayo sa ating paglalakbay sa loob ng ilang araw. Huwag kayong magdulot ng anumang gulo. Gayunpaman, ang Pyryang sect ay hindi natatakot sa gulo. Kung may maghahanap ng gulo sa sino man sa inyo, hindi ninyo kailangang maging magalang. Sa gayon, mas mabuting linawin muna ninyo ang inyong pagkakakilanlan. Kung ang kabilang panig ay hindi atres at magpupumilit na maghanap ng gulo kahit na alam na ninyong mula sa Pyryang sect, hindi ninyo kailangang magpakita sa kanila ng anumang paggalang. Bagamat mukhang napaka-elegante at kalmado ni Dylan, mayroon siyang napakalakas at matigas na espiritu. Sa kabilang lumilipad na barko. Agad na sumang-ayon si Peggy sa mungkahi ni Dylan. Tuwang-tuwa rin ang mga batang disipulo sa lumilipad na barko ni Peggy nang malaman nilang magpapahinga sila sandali sa lungsod sa unahan. Mas prangka si Peggy sa mga batang disipulo kumpara kay Dylan. Aniya, sino mang magdulot ng gulo sa panahong ito ay agad na ibabalik sa sekta. Kung may mahanap ng gulo sa iyo, sabihin mo sa kabilang panig na ikaw ay mula sa Pyryang sect. Kung ang kabilang panig ay nagpupumilit pa ring maghanap ng gulo, hindi mo kailangang maging magalang. Kung hindi ka kapantay ng kabilang panig, humingi ka ng tulong sa iyong mga kasamahan o maghanap ng mga nakatatanda. Di nagtagal, ang pangkat mula sa Pyryang sect ay dumating sa isang lungsod sa Green Province Mansion. Ito ay tinatawag na Snow Forest City. Ito ay nasa ilalim ng kontrol ng isang ordinaryong puwersang may ranggong emperador sa Green Province Mansion na mayroon lamang isang Emperor of Gods. Bumaba ang mga miyembro ng Pyryang sect mula sa mga lumilipad na barko sa pangunguna nina Dylan at Peggy. Mabilis na nakakuha ng atensyon ng lahat sa lungsod ang kanilang presensya. Kahit na pumasok sila sa isang malaking bahay tuluyan, nakita ni Alvin ang mga taong sumusunod sa kanila. Gayunpaman, nang ibunyag nila na sila ay mula sa Pyryang sect patungo sa may-ari ng bahay tuluyan, isa-isa silang umalis.
Sabi ng may-ari ng bahay tuluyan, Elder Ye, Elder Lanten, nalaman lang ng pinuno ng aming angkan na nandito kayo. Umaasa siyang madalaw kayong dalawa. Maaari ko bang itanong kung maginhawa para sa inyo? Matagal nang hinahangaan ng pinuno ng aming angkan ang inyong dalawa. Isang karangalan na kayo at ang mga miyembro ng inyong angkan ay manatili rito. Inutusan ako ng pinuno ng angkan na huwag tumanggap ng anumang bayad mula sa inyo. Ito ay isang maliit na tanda lamang ng katapatan mula sa aming angkan ng Brown. Ang may-ari ng bahay tuluyan ay miyembro ng angkan ng Brown sa Snowforest City. Nang malaman niyang ang grupo ng mga tao ay mula sa Pyryang sect, agad niyang ipinaalam ito sa pinuno ng kanyang angkan. Ang mensaheng ito ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa angkan ng Brown. Tutal, kahit na isa rin silang puwersang may ranggong emperador, ang angkan ng Brown ay hindi maihahambing sa Pyryang sect. Bukod pa riyan, nakatanggap din ng balita ang angkan ng Brown na si Dylon ay mayroon ng isang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Nangangahulugan ito na ang kanyang lakas ay maihahambing na ngayon sa isang ordinaryong advanced na Emperor of Gods. Kung isa sa alang-alang ang lahat ng bagay, natural lamang na ituring ng angkan ng Brown na ang Pyryang sect ay kapantay ng Howling Heaven sect ng Green Province Mansion. Matapos makipagpalitan ng tingin kay Peggy, tumango si Dylon, sige. Sabihin mo sa kanya na pumunta. Hindi nararapat na tanggihan ang kabilang partido kung ang kabilang partido ay masigasig at malugod na tumatanggap. Hindi lamang ito magiging hindi nararapat at bastos, kundi maituturing din itong mayabang. Sa kabuuan, magbibigay ito ng masamang reputasyon sa purong yang sekta. Tuwang-tuwa ang may-ari ng bahay tuluyan nang makitang pumayag sina Dylon at Peggy sa pagbisita. Pagkatapos, mabilis niyang inutusan ang mga katulong na ihanda ang mga silid para sa mga batang disipulo ng purong yang sekta. Para naman sa mga matatanda, nagayos siya ng isang patio para sa bawat isa sa kanila. Hindi tulad ng ibang mga batang disipulo, si Alvin ay inayos upang manatili sa isliblib na patio. Pagkatapos niyang manahimik, nagpasya siyang umalis at maglibot sa lungsod. Matagal na siyang hindi nakakalabas ng Pyryang sect kaya gusto niyang samantalahin ang pagkakataong magpahinga. Nang nasa pasukan na siya ng bahay tuluyan, nakita niya rin ang ilang mga batang disipulo. Malinaw na pupunta rin sila sa lungsod para galugarin. Sa sandaling ito, nakita ni Colden, na kara-rating lang, si Alvin na tumitingin-tingin sa pasukan. Tinanong niya, Alvin, pwede ba tayong maglakad-lakad? Walang pag-aalinlangang tumango si Alvin. Wala siyang pakialam kung may kasama. Maaari silang mag-usap habang namamasyal sa lungsod. Bukod dito, si Colden ay direktang disipulo ni Esteban, at si Colden mismo ay tila isang mabuting tao rin. Kasabay nito, ang iba pang mga batang disipulo, na nakakita kay Alvin kanina, ay sumuko na lamang sa pag-imbite sa kanya na sumama sa kanya matapos unang magsalita si Colden. Hindi na sila humiling na sumama kina Alvin at Colden dahil napigilan sila ng pagiging maalalahanin ni Colden. Malamig ang pakikitungo ni Colden sa lahat maliban kay Alvin, sabi ng isang batang disipulo. Hoy, kung taglay mo ang talento at kakayahan sa pag-intindi na katulad ni Alvin, hindi ba sa tingin mo ay iba rin ang pakikitungo sa iyo ni Colden? Ang mga mas malakas lang sa kanya o mga kapantay niya ang gusto niyang makasama. Hindi man lang siya malapit sa mga batang disipulo sa pangkat ng Hidden Sword, lalo na tayo. Hindi pa nakakalayo sina Alvin at Colden kaya naririnig pa rin nila ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga batang disipulo ng purong yang sekta. Sumulyap si Alvin kay Colden para makita ang reaksyon nito. Si Colden ay walang pakialam gaya ng dati, na parang wala siyang pakialam sa mga salitang iyon. Parang hindi niya napansin ang tingin ni Alvin, nagtanong si Dylon, Alvin, narinig ko ang aking Grandmaster na nagsabing ikaw ay mula sa isang makamundong kaharian tulad niya. Oo, sagot ni Alvin sabay tango. Bamantong hininga si Colden, nakakamangha yan. Ang taong pinakahinahangaan ko ay ang aking Grandmaster. Ang pangunahing dahilan ay dahil siya ay nagmula sa isang makamundong kaharian. Dahil sa kanya, minsan akong napunta sa isang makamundong kaharian. Pagdating ko, natuklasan ko na ang kapaligiran ng paglilinang sa makamundong kaharian ay mas malala pa kaysa sa sinasabi ng mga chismis.
Hindi ko maintindihan kung paano nanganak ang isang kahangahangang tao tulad ng aking Grandmaster sa ganoong lugar. Pagkatapos ng isang pahinga, idinagdag niya, ngayon, may isa pang taong hinahangaan ko. Narinig ko mula sa aking master na noong ang aking Grandmaster ay 10,000 taong gulang, ang aking Grandmaster ay hindi kasing lakas mo kung hindi ka pa nga 3,000 taong gulang. Nagningning si Colden sa determinasyon habang diretso niyang sinabi, bagamat mas mabilis ang iyong pag-unlad kaysa sa aking Panginoon sa unang yugto, sa palagay ko ay maaabutan pa rin kita. Tutal, isa ka pa lamang intermediate Lord of Gods ngayon. Nakikita kita bilang isang layunin na dapat kong malampasan. Sana lang ay maging mas mahirap ito. Labis ang kumpiyansa ni Colden na malalampasan niya si Alvin. Hihintayin ko na malampasan mo ako, nakangiting sabi ni Alvin. Hindi siya nasaktan sa mga sinabi ni Colden dahil alam niyang walang masamang intensyon si Colden. Ito ay malusog na kompetisyon at isang malusog na doses ng kumpiyansa. Bukod dito, ipinapakita nito na si Colden ay may matatag na espiritu. Ito ay magpapadali sa paglalakbay ni Colden sa paglilinang. Kung mababa ang pagpapahalaga sa sarili ni Colden, maaaring magdulot ito ng mga negatibong kaisipan, at hindi magiging ganoon kamotibado si Colden. Nagpatuloy ang dalawa sa paggala sa lungsod. Kapag may nakitang interesante si Alvin, papasok siya sa mga tindahan at titingin-tingin sa paligid. Sa kabilang banda, tila walang interes si Colden sa kahit ano. Hindi nagulat si Alvin. Ang isang talentong tulad ni Colden ay interesado lamang sa mga mahahalaga at bihirang bagay. Mas malamang na hindi rin interesado si Colden sa mga sangkap na nakapagpapagaling na nakakuha ng kanyang atensyon. Habang papasok si Alvin sa isang tindahan, nakita niya ang dalawang tao sa pasukan. Senior Brother Fern, tingnan mo. Hindi ako nagsinungaling sayo. May isang taong kamukhang kamukha mo. Nagulat si Alvin nang makita niya ang isa sa 2 taong nakatayo sa pasukan ng tindahan, nakaharang sa daanan nila ni Colden. Tila nagulat din si Colden. Nakatitig ang nagsalita kay Colden habang kinakausap nito ang binata sa tabi niya. Ang binata ay nakasuot ng mapusyaw na berdeng mahabang damit. Guwapo siya at may banayad na anyo. Higit sa lahat, ang dahilan kung bakit nagulat sina Alvin at Dylan ay dahil sa pagkakahawing binata kay Colden. Maliban sa kanilang mga ugali, magkamukha sila. Ito. Nawalan ng masabi si Alvin nang makita niya kung gaano sila magkamukha. Hindi niya maiwasang mag-isip sa sarili, kakambal niya kaya ito. Gayunpaman, si Colden ay ibinalik ni Elder Yen noong sanggol pa lamang ito. Walang binanggit si Elder Zin tungkol sa pagkakaroon ni Colden ng kakambal. 4,001. Natigilan si Alvin. Natigilan ang binata na nakaberde at si Colden habang nagtitigan. Parang tumigil ang oras sa sandaling ito. Maya-maya, bumalik sa dati ang katinoan ni Colden. Tiningnan niya ang binata at nagtanong sa paos na boses, sino ka? Natauhan agad ang binata na nakaberde at sumagot, Fern. Kakaiba na hindi nakaramdam ng pag-aalala ang binata na nakaberde at si Colden. Para bang hindi sila kaharap ng isang estranghero, kundi isang kapamilya. Napansin ni Alvin ang mga matang nakatitig sa paligid. Malinaw na nakilala rin ng ilan sa kanila ang binata na nakaberde. Kaya naman, sinabi niya, maghahanap ba tayo ng ibang lugar para ipagpatuloy ang pag-uusap? Medyo nakakainis na mag-usap sa kalye. Hindi ba't si Fern yan, ang mahiwagang nilalang mula sa angkan ng Fu? Hoy, ang binatang nakasuot ng puting damit ay kamukha ni Fern. Sus Mariosep. Magkamukha sila. Kambal ba sila? Kambal. May katuturan yan. Nang ibalik siya ng ina ni Fern, ang pinakamatandang binibini ng angkan ng Fu, sa angkan, walang nakakaalam kung sino ang kanyang ama. Marahil, ang kambal ay hiwalay noong ipinanganak dahil sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Unti-unting lumaki ang mga tao sa paligid. Bumalik sa dati ang katinoan ni Colden at Fern matapos marinig ang mga salita ni Alvin. Pagkatapos, umalis sila kasama si Alvin at ang dalagang nagdala kay Fern dito. Mukhang nasa edad 20 anyos ang dalaga, ngunit hindi alam ang tunay niyang edad. Karaniwang binibigyang pansin ng mga babae ang kanilang hitsura.
Kapag umabot na sa isang partikular na yugto ang kanilang mga cultivation base, kadalasan ay pinapanatili nila ang kanilang kabataang anyo. Maya-maya pa ay pumasok ang grupo sa isang pribadong silid ng isang restoran. Patuloy na nagtitigan sina Colden at Fern pagkatapos nilang umupo sa mesa. Dapat kong ipaalam ito kay Elder Ye, naisip ni Alvin sa sarili. Sa pamamagitan ni Pong, alam niya ang nakaraan ni Colden. Dati, sinabihan pa nga siya ni Pong na ilihim kay Colden ang nakaraan ni Colden dahil sa pangakong ginawa ng Puryang sect sa Alliance of Benevolence and Justice. Matapos magpadala ng mensahe kay Dylon, medyo natagalon bago sumagot si Dylon, sa tingin mo ba ay kambal nila ang magkapatid? Hindi ko masabi ng sigurado, pero posibleng ang ganoon nga. Elder Ye, kung kakambal talaga siya ni Colden, sagot ni Alvin. Hindi niya sinabi ng sigurado na kambal sina Colden at Fern dahil may mga pagkakataon na magkamukha ang mga taong walang kaugnayan sa isa't isa. Gayunpaman, mayroon ding kakambal na kapatid si Kelly sa kanyang nakaraang buhay at kasalukuyang buhay. Kaya naman, naramdaman niya na medyo mataas ang posibilidad na magkamag-anak ang dalawang binata. Nagpadala ng mensahe si Alvin kay Dylon at ipinaalam dito ang nangyari. Nanatiling tahimik si Dylon ng ilang sandali at nagtanong, sa tingin mo ba ay kabal silang magkapatid? Hayaan na lang natin ang mga bagay na mangyari ng natural, mabilis na sagot ni Dylon sa pagkakataong ito, hindi na natin sila mapaghihiwalay ngayong nagkita na sila, di ba? Mas lalo lang silang maghahinala. Bukod pa riyan, kahit paghiwalayin pa natin sila, ngayong napukaw na ang kuryosidad ni Colden, malalaman din niya ang katotohanan sa malaot madali maliban na lang kung maalis natin ang kakambal niya. Alam din ni Alvin na sa puntong ito ay maaari na lamang nilang hayaang mangyari ng natural ang mga bagay-bagay. Bakit pakiramdam ko ay hindi masyadong nag-aalala si Elder Ye tungkol sa pagtuklas ni Colden sa kanyang nakaraan? Tanong ni Alvin sa kanyang sarili, bagamat si Elder Zin ang nagmungkahi na magpahinga sa Snow Forest City, kung hindi ako nagkakamali, si Elder Ye ang nagmaneho ng lumilipad na barko patungo sa lungsod. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Alvin na inaasahan na ito ni Dylon at sinasadya niya silang dalhin dito. Maya-maya, nagpadala siya ng mensahe kay Pong upang kumpirmahin ang kanyang hinala. Sumagot si Pong, sa katunayan, si Junior Uncle Ye ang nagsabi sa akin na magmungkahi ng pahinga sa Snow Forest City. Hindi ko maintindihan kung bakit noong mga panahong iyon. Mukhang plano niya na ipaalam kay Colden ang tungkol sa kanyang nakaraan. Dahil sinabi niyang hayaan na lang ang mga bagay na mangyari ng natural, hayaan na lang natin. Kung hindi ako nagkakamali, malamang umaasa siyang mas mag-uudyok ito kay Colden. Nagtataka lang ako kung bakit bigla niyang naisip ang ideyang ito. Tila mausisa rin si Pong. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki na nakasuot ng magandang damit ang paalis sa isang patio. Siya ang pinuno ng angkan ng zoo, isang panimulang emperador ng mga Diyos. Kakaalis lang niya pagkatapos bumisita kay Dylon. Pagkaalis ng matanda, bumalik si Dylon sa kanyang silid. Kumislap ang kanyang mga mata habang iniisip niya, labang bumuti ang kalagayan ni Ender ng pangkatin ni Ping Shen pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama. Iniisip ko kung mas magiging masigasig pa kaya si Colden pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang nakaraan. Dahil hindi ko ng Puryang sect ang nagbunyag ng kanyang nakaraan, hindi kami maaaring akusahan ng Alliance of Benevolence and Justice ng pagsira sa aming pangako. May kinalaman nga si Dylon sa pakikipagkita ni Dylon kay Fern ngayon. Noon, matapos niyang ibalik si Colden sa Puryang sect, inimbestigahan niya ang pinagmulan ni Colden. Nalaman niyang buhay pa ang ina ni Colden at ang kakambal nito, at nalaman din niya na ang mag-ina ay bumalik na sa isang puwersang may ranggong Panginoon sa Snow Forest City ng Green Province Mansion. Dahil sa pangakong ginawa sa Alliance of Benevolence and Justice, hindi niya sinabi kay Colden ang katotohanan at pinagbawalan din ang kanyang direktang disipulo, si Esteban, na ibunyag ang katotohanan kay Colden. Gayunpaman, nang sabihin sa kanya ni Esteban ang tungkol sa mabilis na pagbuti ni Ender pagkatapos ng pagkamatay ng ama ni Ender, sa wakas ay nagpasya siyang hayaang matuklasan ni Colden ang katotohanan. Nanatiling tahimik si Alvin habang nagsalita sina Colden at Fern.
Ang isa ay isang maipagmamalaking kababalaghan ng Puriang sect, ang pinakamataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion, habang ang isa naman ay direktang inapo sa isang angkan na may ranggong Panginoon sa Snow Forest City ng Green Province. Si Fern, na pinalaki ng kanyang ina sa angkan ng Fu, ay ginamit ang apelyido ng kanyang ina. Wala siyang alam tungkol sa kanyang ama dahil walang binanggit ang kanyang ina tungkol sa kanyang ama. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na mayroon siyang nakababatang kakambal, ngunit ayon sa kanyang ina, namatay na ang kanyang nakababatang kakambal. Sa parehong araw bawat taon, ang kanyang ina ay kumakain lamang ng mga pagkaing vegetarian at nagsusuot ng mga damit pangluluksa bilang paggunita sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang nakababatang kakambal. Mayroon ka bang nakababatang kakambal? Nagulat si Colden. Malamang na makikilala nila ang ina ni Fern sa susunod, di ba? Naisip ni Alvin sa sarili habang tahimik na nakamasid mula sa gilid. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal matapos lumitaw ang kaisipang ito sa isipan ni Alvin, iminungkahi ni Fern na makipagkita si Colden sa kanyang ina. Natural lang na hindi tumanggi si Colden. Nang paalis na sila, binati si Alvin ng dalagang sumunod kay Fern. Kumusta? Ano ang pangalan mo? Alvin. Paano kita tatawagan, Binibini? Tumango si Alvin. Ako si Jess. Si Brother Fern ay pinsan ko, sagot ng dalaga ng may matamis na ngiti. Bagamat hindi siya ang pinakamaganda, siya ay talagang kaakit-akit. Palakaibigan at madaldal si Jess. Sa kanilang paglalakbay patungo sa lupain ng angkan ng Fu, natuklasan ni Alvin na nakita ni Jess si Colden at dinala niya si Fern upang makipagkita kay Colden. Sa pamamagitan ni Jess, nalaman din ni Alvin na ang angkan ng Fu ay may mabuting ugnayan sa angkan ng Zhou, ang angkan na may ranggong emperador na namumuno sa Snow Forest City. Ang angkan ng Fu ay kaanib ng angkan ng Zhou, at pangalawa lamang ito sa angkan ng Zhou sa Snow Forest City. Ang pinuno ng angkan ng Fu ay ang nakatatandang tiyuhin ni Jess, at ang lolo ng kanyang asawa ay ang pinuno ng angkan ng Zhou. Dahil ang pinuno ng angkan ng Zhou ay maraming lalaking inapo, labis niyang minahal ang kanyang apo. Bilang isang puwersang may ranggong Panginoon, ang ari-arian ng angkan ng Fu ay sumasakop sa isang medyo malawak na lupain sa Snow Forest City. Medyo kahanga-hanga ang pasukan, at may mga gwardya na nakahanay sa magkabilang gilid ng pasukan. Binibining ikapito, Batang Panginoong Fern. Yumuko ang mga gwardya at sabay na binati sina Fern at Jess. Pagkatapos makapasok sa lupain ng angkan ng Fu, dinala sila ni Fern sa isang patio. Ina. Ang ina ni Fern ay isang elegante at magandang babae. Mayroon siyang marangal na anyo, at tiyak na isa siyang natatanging tagapagsaka noong mga panahong iyon. Tila hindi niya narinig ang pagbati ni Fern habang nakatingin siya kay Colden ng may pagkabigla. Nang inig ang kanyang boses nang sabihin niya, ay ikaw. Pagbati, ginang. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Colden nang makita niya ang babae. Napaisip siya kung ang babae ba ay ang kanyang ina at kung ito ba talaga ang nakababatang kakambal ni Fern na sinasabing namatay na. Matagal na niyang iniisip na isa siyang ulila, at hindi niya maiwasang mapaisip kung hindi nga ba iyon ang totoo. Ang alyansa ng kabaitan at katarungan ay magkakaroon ng bagong kaaway, naisip ni Alvin sa sarili. Naisip na niya ang reaksyon ni Colden nang kumpirmahin ni Colden na si Fern at ang babae ay mga miyembro ng kanyang pamilya. 4,002. Ang resulta ng pagbisita ni Colden sa angkan ng Fu ay eksaktong katulad ng hinula ni Alvin. Kinumpirma ni Colden na si Fern nga ay kakambal niya, at ang ina ni Fern ay ina rin niya. Natural, pagkatapos noon, nalaman niya ang tungkol sa kanyang nakaraan. Ang pangalan ng ina ni Colden at Fern ay Margaret. Siya ang nag-iisang anak na babae ng dating pinuno ng angkan ng Fu, at ang nakababatang kapatid na babae ng kasalukuyang pinuno ng angkan ng Fu. Noong nakaraan, nag-asawa siya ng isang puwersang may ranggong Panginoon sa Eastern Ridge Mansion. Sa kasamaang palad, ang sakunang iyon ay tumama sa puwersang may ranggong Panginoon, at dahil dito, namatay ang kanyang asawa habang pinuprotektahan siya. Ang kanyang asawa, hindi na kailangang sabihin, ay ama ni Colden at Fern. Hindi alam ng maraming tao na ang mag-asawa ay may kambal na anak na lalaki.
Upang hindi pukawin ang hinala ng Alliance of Benevolence and Justice, pinanatili ng kanyang asawa si Colden kasama niya at pinaalis siya at si Fern. Sa lahat ng mga taong ito, akala ko sinundan mo ang iyong ama sa kabilang buhay. Pinagsisisihan ko talaga ang pag-iwan sa iyo noon. Pasensya na talaga, sabi ni Margaret Fu. Tumulo ang kanyang mga luha habang nakatingin kay Colden. Kahit sa kanyang nakamalawak na panaginip ay hindi niya naisip na makakasama niya ang kanyang isa pang anak. Tutal, hindi niya inisip na may pagkakataon pa itong mabuhay. Sa oras na ito, kinumpirma rin ni Colden kay Dylan na iniligtas siya ni Dylan matapos mamatay ang kanyang ama. Gayunpaman, sinabi lamang ni Dylan kay Colden kung saan niya iniligtas si Colden at wala siyang sinabi tungkol sa mga pumatay sa kanyang ama. Kahit noon pa man, sapat na ang mga salita ni Dylan upang kumpirmahin ang katotohanan ng mga salita ni Margaret. Kung tutuusin, ang puwersang may ranggong Panginoon na binanggit ni Dylan ay tugma sa puwersang may ranggong Panginoon na binanggit ni Margaret. Ina. Bagamat hindi kasing emosyonal ni Colden ang kanyang ina, namumula ang kanyang mga mata, at naninigas ang kanyang katawan. Tiningnan niya ang kanyang bagong dating na ina nang may pagtataka, hindi alam kung paano ito aaliwin. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nasabi ni Fern, "Inay, hindi mo kasalanan." Noong panahong iyon, ang mga pangyayari ay nagpapahintulot lamang sa iyo na dalhin ang isa sa amin palayo. Kung maaari tayong bumalik sa nakaraan, handa akong maging maiwan, sigurado akong naiintindihan din ito ng aking nakababatang kapatid. Habang nagsasalita si Fern, tumingin siya kay Colden ng may komplikadong tingin. Hindi rin niya inaasahan na si Colden ay ang kanyang nakababatang kakambal na inakala niyang namatay libu-libong taon na ang nakalilipas. Matapos bahagyang kumalma, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Margaret nang magtanong, "Bata, anong nangyari sa iyo noon? Paano ka kaligtas? Tiyak na hindi ka inampon at pinalaki ng masasamang taong iyon mula sa Alliance of Benevolence of Justice, hindi ba?" "Hindi," sagot ni Colden habang umiiling. Nang banggitin ng kanyang ina ang alyansa ng kabaitan at katarungan, kusang loob niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay habang malamig na kumislap ang kanyang mga mata. Si Alvin, na nakatayo sa gilid, ay malinaw na nakaramdam ng balak na pumatay na nagmumula kay Colden sa sandaling ito. Nakahinga ng maluwag si Margaret nang marinig ang sagot ni Colden. Pagkatapos noon, tinanong niya ito tungkol sa buhay nito sa mga nakalipas na taon. Nang malaman niyang iniligtas ito ng tagapagtatag ng Hidden Sword Faction sa Pyryang Sect, si Dylan, nagulat siya at natuwa para rito. Sina Fern at Jess, na nakatayo sa gilid, ay natigilan din nang marinig ito. Si Jess, na tila mas nagulat pa kaysa kay Fern, ay humarap kay Alvin at nagtanong, "Alvin, taga Pyryang Sect ka rin ba?" "Alvin. Sandali. Ikaw ba si Alvin mula sa Pyryang Sect?" Lumingon si Margaret upang tingnan ang binata na nakasuot ng lila na sumama sa kanyang anak, na akala niya ay patay na. Hindi niya inaasahan na ang binata na nakasuot ng lila ay ang sikat na prodigy mula sa Pyryang Sect. Sa panahong ito, ang katanyagan ni Alvin ay hindi na limitado sa Eastern Ridge Mansion. Sa kalapit na Green Province Mansion, maraming tao, kabilang ang mga nasa folkland ng Snow Forest City, ang nakarinig na tungkol kay Alvin. Narinig na ni Margaret ang tungkol kay Alvin mula sa kanyang panganay na kapatid, ang pinuno ng angkan ng Fu. Nabalitaan niya na natalo ni Alvin ang Archie ng Walker Clan, ang nangungunang prodigy sa Eastern Ridge Mansion. "Magandang araw, Ginang," magalang na bati ni Alvin kasabay ng bahagyang pagtango. "Tia, kilala mo ba siya? Sikat ba siya?" Naguguluhang tanong ni Jess. Nagkataon lang na sina Jess at Fern ay isa sa iilang hindi pa nakakaalam tungkol kay Alvin. Umiling si Margaret at nakangiting sinabi, "Narinig mo na ang tungkol kay Archie mula sa Walker Clan sa Eastern Ridge Mansion, di ba?" Matagal nang kinilala si Archie bilang nangungunang prodigy sa Eastern Ridge Mansion. Natural lamang na ang kanyang katanyagan ay higit pa kay Alvin sa sandaling ito. Bukod dito, natalo pa lamang siya ni Alvin mga 10 taon na ang nakalilipas kaya ang katanyagan ni Alvin ay hindi kasing laganap ng sa kanya. "Narinig ko na siya," tango ni Jess, siya ang nangungunang cultivator na wala pang 10,000 taong gulang sa Eastern Ridge Mansion.
Sikat na sikat siya. Pagkatapos noon, sinabi ni Margaret, 10 taon na ang nakalilipas, sa Seven Kills Valley ng Eastern Ridge Mansion, isang binata na wala pang 3,000 taong gulang ang tumalo kay Archie, at naging nangungunang prodigy sa mga nakababatang henerasyon sa Eastern Ridge Mansion. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Jess at Fern nang marinig nila ang mga sinabi ni Margaret. Nagbago na ba ang nangungunang prodigy sa mga nakababatang henerasyon sa Eastern Ridge Mansion? Bukod pa rito, ang taong tumalo kay Archie ay wala pang ang 3,000 taong gulang. Tita, sigurado ka ba? Bakit wala akong narinig tungkol dito? Nag-aalin lang ang tanong ni Jess. Samantala, lumingon na si Fern upang tingnan si Alvin. Bagamat hindi binanggit ng kanyang ina ang pangalan ng nangungunang prodigy sa mga nakababatang henerasyon sa Eastern Ridge Mansion, malinaw na si Alvin ang tinukoy ng kanyang ina. Hindi sana babanggitin ng kanyang ina ang bagay na ito kung wala itong kinalaman kay Alvin. Malinaw na mas mabilis siyang magsalita kaysa kay Jess. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede kang magtanong-tanong, magalang na tiningnan ni Margaret si Jess habang sinasabi, bakit ang bagal mo? Hindi ba sumagi sa isip mo kung bakit ko pa binabanggit ang bagay na ito sa ngayon? Hindi tanga si Jess. Nabigla lang siya ng husto. Nang paalala ng kanyang tiyahin, lumingon siya kay Alvin nang nanlaki ang mga mata habang bulalas, ang ibig mong sabihin ay siya. Siya ang tumalo kay Archie 10 taon na ang nakalilipas. Siya ang batang cultivator na naging nangungunang prodigy sa Eastern Ridge Mansion bago tumuntong ng 3,000 taong gulang. Tama, tango ni Margaret, nabalitaan kong si Alvin ay mula sa Pure Yang sect. Hindi lang Alvin ang pangalan niya, kundi taga Pure Yang sect din siya tulad ng anak ko. Hindi mahirap intindihin. Kahit sigurado si Margaret sa kanyang hula, tumingin pa rin siya kay Colden para sa kumpirmasyon. Tumanggo si Colden. Siya nga pala. Pagkatapos ng pagbubunyag, hindi na normal na tinatrato ni na Fern, Margaret, at Jess si Alvin gaya ng dati. Sa halip, tinatrato nila ito bilang isang mahalagang panauhin. Hindi matiis ni Alvin ang ganitong pagtrato at dali-daling humanap ng dahilan para umalis sa lupain ng angkan ng Fu. Kasabay nito, gusto rin niyang bigyan ng privacy si Colden, nakakabalik lang sa kanyang pamilya. Habang paalis, naisip niya, mula ngayon, ang Alliance of Benevolence and Justice ay nagkaroon ng bagong kaaway. Bagamat hindi ganoon kalakas ang individual na lakas ng prodigy mula sa Hidden Sword faction ng Pure Yang sect, napakalakas ng kanyang suporta. Dahil sa kaisipang ito, hindi maiwasang maisip ni Alvin si Dylon. Hindi niya maalis sa isip niya na ang muling pagsasama ni Colden at ng kanyang pamilya ay pinaplano ni Dylon. Hindi niya maiwasang mapaisip kung gusto lang ba ni Dylon na makilala ni Colden ang kanyang pamilya o kung gusto lang ni Dylon na hikayatin si Colden gamit ang nakaraan ni Colden. Kung ang huli ang dahilan. Hindi ba't masyadong mabigat ang pressure? Bagamat nanatiling medyo kalmado si Colden, alam ni Alvin na hindi kasing kalmado ni Colden ang inaakala niya. Bagamat isang masayang bagay para kay Colden ang muling makasama ang kanyang pamilya, ang pagkaalam na ang pumatay sa kanyang ama ay mula sa isang makapangyarihang puwersa ay tiyak na magdudulot sa kanya ng pressure. Patuloy na naglakad-lakad si Alvin sa mga kalye ng Snow Forest City pagkatapos niyang umalis sa lupain ng Fu clan. Bumili siya ng ilang gamit bago tuluyang bumalik sa inn. Pagbalik niya sa inn, nakakita siya ng isang piggyre sa pasukan ng inn. Nang makita si Alvin, lumapit ang piggyre. Habang papalapit ang piggyre, sa wakas ay mas natano ni Alvin. Natuklasan niya na ang kabilang panig ay si Ender na nakilala niya noong siya ay nasa Flying Dragon sect pa. Nang panahong iyon, si Ender ay pumunta sa Flying Dragon sect kasama ang isang grupo ng mga Spirit Void Elder mula sa Pure Yang sect, isa na rito si Wilmore Chin, upang i-recruit si Alvin. Bagamat narinig na ni Alvin ang tungkol kay Ender simula pa noong nasa Hidden Fog sect siya, unang beses lang niya nakilala si Ender sa Flying Dragon sect. Nang makita si Ender na naglalakad palapit, bahagyang napakunot ang noo ni Alvin at nagtaka, may nangyari ba? Dati, bago umalis sa Pure Yang sect para sa pista ng 7 mansyon, sandaling nasulyapan ni Alvin si Ender na nakasakay sa lumilipad na barko ng pangkat ng Tyrannic Saber.
Tutal, mas maganda ang relasyon ng pangkat ng Ping Sheng sa pangkat ng Tyrannic Saber. Iisa lang naman ang amo ng dalawang tagapagtatag. Alvin, walang ekspresyong sabi ni Ender, sabihin mo kay Enchong, ang pinuno ng sect ng Flying Dragon Sect, na personal kong ipaghihiganti ang aking ama sa hinaharap. Ipaghiganti mo ang iyong ama. Kumunat ang noo ni Alvin, nagtataka. Alam niya na ang ama ni Ender ay si Landen, ang pinuno ng sekta ng 10,000 demonyo. Alam din niya na ang mag-ama ay may magkaibang apelyido dahil nais ni Landen na parangalan ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanyang anak na dalhin ang apelyido ng kanyang yumaong asawa. Bukod dyan, darating ang araw na matatalo kita, patuloy na nagyayelong sabi ni Ender. Napansin ni Alvin na iba na si Ender kumpara dati. Sa katunayan, noong paalis na sila mula sa purong niyang sekta, bahagya na niyang naramdaman na iba na si Ender, ngunit hindi na niya ito pinag-isipan pa. Ngayong nakatayo na sa harap niya si Ender, mas lalong tumindi ang nararamdaman. 4,003. Kahit na tumalikod na si Ender at pumasok sa bahay tuluyan, hindi pa rin nakakabawi si Alvin mula sa kanyang pagkabigla at pagkalito. Nang makabalik siya sa kanyang katinoan, mabilis siyang nagpadala ng mensahe kay Enchong, ang pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect, habang naglalakad ito papasok sa bahay tuluyan. Leader ng sekta, malaya ka ba? Oo, agad na sagot ni Enchong, ano iyon? Dapat ay aalis ka na papunta sa Profound Jade Mansion para lumahok sa pista ng 7 mansyon, hindi ba? Bagamat hindi karapat-dapat na lumahok ang Flying Dragon Sect sa pista ng 7 mansyon, alam pa rin nila ang maraming detalye tulad ng lugar kung saan ito gaganapin. Tama iyan. Papunta na ako sa Profound Jade Mansion, sagot ni Alvin. Papunta ka na ba roon? Nagliwanag ang mga mata ni Enchong, at ngumiti siya habang sumasagot, Alvin, batay sa iyong lakas, dapat ay mapabilang ka sa nangungunang 3 sa pista ng 7 mansyon. Pinuno ng sekta, nabalitaan mo na ba ang nangyari 10 taon na ang nakalilipas? Tanong ni Alvin. Gayunpaman, hindi siya nagulat. Tutal, kahit ang isang elder mula sa isang puwersang may ranggong Panginoon sa Green Province Mansion ay nakarinig na ng nangyari. Paanong hindi alam ni Enchong, ang sect leader ng Flying Dragon Sect, isang puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion, ang insidenteng iyon sa 7 Kills Valley? Kahit na ginugol ni Enchong ang halos lahat ng kanyang oras sa Imperial War Realm, maririnig pa rin niya ito balang araw. Maliban na lang kung kagagaling lang niya sa larangan ng digmaan sa Imperial War Realm ngayon, imposibleng hindi niya ito narinig. Tutal, bukod sa mga larangan ng digmaan, posible ang komunikasyon sa Imperial War Realm. Siyempre, narinig ko na yan, sagot ni Enchong. Bilang pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect, mawawalan ako ng impormasyon kung hindi ko ito malalaman. Isang masalimuot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Enchong nang sumagot siya kay Alvin. Matagal na niyang alam na si Alvin ay lubos na may talento at tiyak na mapipili upang kumitawan sa Pyryang Sect sa pista ng 7 mansyon. Alam din niya na si Alvin ay may mataas na posibilidad na makapasok sa top 10. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makakakuha si Alvin ng ganito kalaking suporta mula sa Pyryang Sect at maging isang intermediate Lord of God sa ganoong kaikling panahon. Hindi lang iyon, natalo pa ni Alvin si Archie sa 7 Kills Valley 2 taon matapos maging isang intermediate Lord of Gods. Natural lang na alam ni Enchong na si Archie ang nangungunang prodigy sa Walker Clan, isa sa mga nangungunang puwersa sa Eastern Ridge Mansion, at sa Eastern Ridge Mansion na wala pang 10,000 taong gulang. Paano siya hindi mabibigla nang matalo ang isang taong iyon ni Alvin na dating ipinagmamalaking prodigy ng Flying Dragon Sect? Tumawa ng mahina si Alvin bilang tugon sa mga sinabi ni Enchong bago siya dumiretso sa punto. Nagtanong siya, pinuno ng sekta, may narinig ka ba tungkol sa 10,000 Devil Sect kamakailan? May nangyari ba sa pinuno ng kanilang sekta? Narinig mo na rin ba yan? Tanong ni Enchong. Bahagyang nagbago ang boses niya nang marinig ang tanong ni Alvin. Pagkatapos, sinabi niya, teka. Kung narinig mo na yan, hindi mo ako tatanungin ng mga yan. Tunay ngang may nangyari. Si Landan, ang pinuno ng sekta ng 10,000 demonyo, ay patay na.
Bakit mo bigla na lang tinanong ang tungkol doon? Natigilan si Alvin nang marinig ang sagot ni Enchong. Ganito ba kalaki ang ipinagbago ni Ender dahil sa pagkamatay ng kanyang ama? Hindi nagpigil si Alvin at ikinwento ang nangyari kanina kay Enchong. Sinabi sa iyo ni Ender na sabihin mo sa akin na personal niyang ipaghihiganti ang kanyang ama balang araw. Sabi ni Enchong na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, mukhang iniisip niya na pinatay ko ang kanyang ama. Pinuno ng sekta, anong nangyari? Tanong ni Alvin nang nakakunot ang noo. Pinatay si Landan. Nagkakalat ng chismis ang 10,000 Devil Sect na ako raw ang pumatay sa kanya, sabi ni Enchong, maniniwala ka ba kung sasabihin kong wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Landan? Lalong nalito si Alvin. Ano nga ba ang eksaktong nangyari, pinuno ng sekta? Bakit ka naman inaakusahan ng 10,000 Devil Sect ng ganyan? Sinasabing ang pagpatay kay Landan ay naitala ng isang floating image pearl. Bagamat hindi na ipakita ang mukha ng salarin, ang kanyang figure at ang batas na kanyang naunawaan ay malinaw na naitala, paliwanag ni Enchong, marahil, karamihan sa mga tao ay mapagkakamalan akong salarin. Tutal, ang figure at ang batas na kanyang naunawaan ay pareho sa akin. Gayunpaman, masasabi ng mga nakakakilala sa akin na hindi ako ang taong nasa recording. Ang aking mga galaw ngayon ay mas pipigilan at hindi na gaanong pinalaki. Malinaw na sinusubukan akong gayahin ng salarin noong pinatay si Landan. Sinubukan kong imbestigahan ang bagay na ito, ngunit wala akong nakita. Iniisip ko kung ano ang motibo ng salarin. Upang hikayatin si Ender para maghayganti si Ender sa akin. O umaasa ba ang salarin na ang makapangyarihang nasa Pure Yang Sect, na sumusuporta kay Ender, ay papatayin ako para kay Ender? Bagamat mahinahong nagsalita si Enchong, nahal ata ni Alvin ang nakatagong galit sa boses ni Enchong. Nauunawaan niya ang galit ni Enchong dahil sa maling pag-akusa sa kanya. Kung gusto kong patayin si Landan, hindi sana ako kikilos ng ganito kaduwag. Kahit na gusto kong itago ang aking pagkakakilanlan, magiging eksaherado ba ako sa aking mga kilos o gagamit ng mga paraan na magbibigay daan sa iba na makilala ako? Nakalulungkot na wala akong makitang anumang palatandaan tungkol sa salarin. Bukod doon, hinala rin para sa akin ang floating image pearl na nagtala ng pagkamatay ni Landan. Kung walang ikatlong partido noong panahong iyon, saan nanggaling ang floating image pearl? Kay Landan ba ito? Alam ba ni Landan na mamamatay siya kaya niya itinala ang lahat? Gayunpaman, kung kay Landan ba ito, paano hindi ito mapapansin ng mamamatay tao? Kung sa salarin ito, bakit niya itinala ang ganoong bagay kung dapat niya palang itago ang kanyang pagkakakilanlan? Sa makatuwirang paraan, hindi dapat iniwan ng salarin ang floating image pearl dahil malinaw na sinusubukan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Kung iisipin mong mabuti, makikita mo na maraming kahinahinalang punto tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ng isang katahimikan, idinagdag ni Enchong, Alvin, kung makikita mo ulit si Ender, pakisabi naman sa kanya ang mensahe ko. Ako, si Enchong, ay inosente sa bagay na ito. Hindi ko pinatay ang kanyang ama. Kung hindi siya naniniwala sa akin, maaari niya akong hanapin sa Flying Dragon Sect, at bibigyan ko siya ng demonstrasyon ng aking lakas upang maalis ang kanyang mga pagdududa. Pakisabi rin sa kanya na patuloy kong iimbestigahan ang bagay na ito. Bagamat hindi ako isang kilalang tao sa Eastern Ridge Mansion, hindi ko hahayaang siraan ako sa ganitong paraan. Gayunpaman, kung tatanggi siyang maniwala sa akin at igiit na maghayganti sa akin, malaya siyang gawin ito. Hindi ako yung tipo ng taong naghahanap ng gulo, pero hindi ibig sabihin na natatakot ako sa gulo. Pumayag si Alvin na iparating ang mensahe ni Enchong kay Ender. Pagkatapos nito, nagpalit siya ng direksyon. Sa halip na bumalik sa kanyang patio, balak niyang hanapin si Ender. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na hindi niya alam kung saang silid tumutuloy si Ender. Ang alam niya lang ay ang mga sumakay sa lumilipad na barko ni Dylan ay nakaayos na manatili sa kanang bahagi ng likuran ng bahay tuluyan habang ang mga sumusunod sa lumilipad na barko ni Peggy Lanten ay nananatili sa kaliwang bahagi. Maya-maya, nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang makita niyang may lumalabas mula sa isa sa mga silid sa kaliwa. Alvin!
Hinahanap mo ba ako? Natigilan ng disipulo, nakalalabas lang, nang makita niya si Alvin na papalapit sa kanya. Naguluhan siya. Tutal, hindi naman niya kilala si Alvin. Nakatatanda, tanong ni Alvin nang nakangiti, alam mo ba kung saang kwarto tumutuloy si Ender mula sa pangkat ng Ping Sheng? Hindi mo ako kailangang tawagin na senior brother. Natatakot akong hindi ako karapat-dapat sa titulong iyan, sabi ng binata habang mabilis na ikinakaway ang kanyang kamay, sa Puryang Sek, ang malalakas ay iginagalang. Bukod pa rito, hindi tayo galing sa iisang paksayon. Kung mayroon man, dapat kitang tawagin na senior brother. Pagkatapos, itinuro ng binata ang isang silid at sinabing, doon nanunuluyan si Ender. Salamat, sabi ni Alvin bago naglakad papunta sa silid. Naisip ng binata, nalilitong, bakit hinahanap ni Alvin si Ender? Nabalitaan kung may conflict si Alvin sa 10,000 Devil Sect kung saan nagmula si Ender. Sa tingin ko hindi sila magkaibigan, di ba? Nang makita ni Ender si Alvin, nagulat at naguluhan din siya. Nang makabawi siya ng ulirat, walang ekspresyon niyang tinanong, anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba ako iimbitahan? Nakangiting tanong ni Alvin sa kabila ng malamig na pagtanggap ni Ender. Kumunat ang noo ni Ender, ngunit binuksan pa rin niya ang pinto at hinayaan si Alvin na pumasok sa silid. Gayunpaman, hindi na siya nagsalita pa at nauna nang pumasok sa silid. Malinaw na hindi niya tinatrato si Alvin na parang isang nauhin. 4,004. Bilasan mo kung may sasabihin ka. Ginugulo mo ang aking cultivation, sabi ni Ender. Dati, labis niyang kinamumuhian si Alvin at hiniling na sana ay mapatay niya si Alvin dahil si Alvin ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga kaibigan noong bata pa, sina Dupu Jun at Kilian. Gayunpaman, isang mas matinding puot ang nag-ugat sa kanyang puso, at mayroon na siyang mas malaking layunin ngayon. Determinado siyang ipaghiganti ang kanyang ama at patayin si Enchong. Kung ikukumpara kay Enchong Long, si Alvin ay walang halaga sa sandaling ito. Nakausap ko lang si Sect Leader Long, prangkang sabi ni Alvin. Ipinarating mo ba sa kanya ang mensahe ko? Malamig na tanong ni Ender. Tumango si Alvin. Kung gayon, tama na, malamig na sagot ni Ender, dahil may lakas ng loob siyang patayin ang aking ama, dapat ay handa siya sa mga kahihinatnan. Hindi na siya magtatagal. Nagsalita si Ender ng may katiyakan, may kumpiyansa sa kanyang pag-unlad. Hindi pinansin ni Alvin ang nagyayelo at nakamamatay na ekspresyon ni Ender at sinabing, may ipinapalim din sa akin si Sect Leader Long. Hindi niya pinatay ang iyong ama. Kung gusto niyang patayin ang iyong ama at itago ang kanyang pagkakakilanlan, hindi sana siya gagamit ng mga ganoong galaw na magtuturo sa kanya. Bukod dito, ang kanyang pag-unawa sa batas ay mas mataas kaysa sa ipinakita sa recording. Sinabi niya na kung hindi ka maniniwala sa kanya, maaari kang pumunta sa Flying Dragon Sect, at bibigyan kanya ng demonstrasyon para linawin ang iyong mga pagdududa. Pagkatapos ng isang pag-uusap, nagtanong si Alvin, bukod doon, hindi ba't hinala sa iyo ang floating image pearl na nagtala ng pagkamatay ng iyong ama? Gaano kalaki ang posibilidad na itago ng iyong ama ang salarin gamit ang floating image pearl ngunit hindi ito natukoy ng salarin? Kung ito ay naitala ng salarin, bakit iiwan ng salarin ang isang napakahalagang bagay kung malinaw na sinusubukan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan? Isipin mo. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya, sa anumang kaso, sinabi niya na kung ipipilit mo ang paghihiganti sa kanya, maghihintay siya sa iyo. Matapos itong pag-isipan sandali, muling sinabi ni Alvin, sa totoo lang, wala akong kinalaman sa bagay na yan. Gayunpaman, gusto ko lang ipaalala sa iyo na mas makabubuti para sa iyo na alamin ang katotohanan bago ka kumilos. Kahit na napatay mo pa si Sect Leader Long, paano kung hindi siya ang tunay na salarin? Sa oras na iyon, hindi ba't makakalusot ang tunay na salarin? Hindi na hinintay ni Alvin ang sagot ni Ender at lumabas na ng silid pagkatapos niyang magsalita. Pakiramdam niya ay sobra na ang nasabi niya, at wala na siyang pakialam kung ano ang piliin ni Ender na gawin sa mga susunod na araw. Natural na hindi nag-abalang paalisan ni Ender si Alvin. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha matapos marinig ang mga salita ni Alvin.
Kakaiba ang kanyang pagiging kalmado sa sandaling ito. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, bihira siyang maging kalmado maliban kung siya ay naglilinang. Ang mapapait na alaala na ayaw niyang maalala ay unti-unting muling lumitaw sa kanyang isipan sa sandaling ito. Sa paalala ni Alvin, sinimulan niyang maalala ang lahat ng kanyang natutunan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Pagkatapos noon, tulad ng sinabi ni Alvin, natuklasan niya na ang pagkamatay ng kanyang ama ay talagang kainahinala. Napakaraming bagay na hindi magkakaugnay. Kung hindi si Enchong, sino iyon? Bagamat hindi nagbago ang desperasyon ni Ender na ipaghiganti ang kanyang ama, hindi niya hinayaang manig ang kanyang emosyon sa sandaling ito. Nabulag siya ng kanyang kalungkutan at mga iniisip na paghihiganti dati, ngunit sa paalala ni Alvin, sa wakas ay nakapag-isip na siya ng malinaw. Hindi na inisip ni Alvin si Ender. Tutal, nasa kamay ni Ender ang desisyon. Bukod dito, medyo tiwala siyang gagawa ng tamang desisyon si Ender. Tutal, maaaring nabubulag si Ender ng kanyang kalungkutan at galit, ngunit hindi hanggal si Ender. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Alvin sa bahay tuluyan. Nagpatuloy siya sa paglilinang hanggang sa handa nang umalis ang mga kasama mula sa Pure Yang Sect sa Snow Forest City upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa Profound Jade Mansion kung saan matatagpuan ang pista ng 7 mansyon. Nang magtipon ang lahat, sinabi ni Dylon, hindi na kami titigil pagkatapos nito. Para sa mga kalahok sa pista ng 7 mansyon, gamitin ang oras na ito para mag-cultivate. Makikipagkompetensya kayo sa mga prodigy mula sa iba pang 6 na mansyon. Hindi ko inaasahan na lahat kayo ay mapapabilang sa top 10 o kahit sa top 30. Kahit na mapabilang kayo sa top 100, malaki pa rin ang gantimpalang matatanggap ninyo. Sa pagkakataong ito, mayroong 66 na batang disipulo mula sa Pure Yang Sect na lumahok sa pista ng 7 mansyon. Nangangahulugan ito na mayroong humigit kumulang 3 disipulo mula sa bawat paksayon sa Pure Yang Sect. Ang mga batang disipulo ay pawang mga Panginoon ng mga Diyos na wala pang 10,000 taong gulang. Ang mga ordinaryong puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion ay maaari lamang mangarap na magkaroon ng ganitong grupo ng mga disipulo. Halimbawa, ang Flying Dragon Sect ay mayroon lamang napakakaunting Lords of Gods na wala pang 10,000 taong gulang. Kahit ang mga prodigy mula sa Pure Yang Sect ay karamihan ay mga simpleng Lord of Gods. Karamihan sa kanila ay nakikilahok lamang sa pista ng 7 mansyon at upang ipagmalaki ang bilang ng mga batang prodigy sa Pure Yang Sect. Sa simula, ang pista ng 7 mansyon ay isang plataporma para sa mga natatanging prodigy ng iba't ibang puwersa upang magpaligsahan para sa isang lugar para makapasok ang kanilang mga nakatatanda sa lihim na banal na kaharian. Gayunpaman, ito rin ay naging isang lugar para maipakita ng mga nakababatang henerasyon ang kanilang talento at potensyal. Hindi na kailangang sabihin, ang talento at potensyal ng nakababatang henerasyon ng isang puwersa ang magdidikta sa pag-angat o pagbagsak ng isang puwersa sa hinaharap. Tutal, kahit na ang isang puwersa ay may isang maunlad na emperador ng mga Diyos, walang garantiya na ang maunlad na emperador ng mga Diyos ay mabubuhay ng matagal. Ang isang puwersa ay kalaunan ay hihina kung hindi ito patuloy na maglalabas ng mga bagong maunlad na emperador ng mga Diyos. Sa sandaling ito, nagtanong si Pung sa pamamagitan ng voice transmission, Alvin, kamag-anak ba talaga ni Colden ang Faux Clan? Nagkataon na nakatingin si Alvin kay Colden, na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa isang sulok at walang ekspresyong nakatitig sa kawalan sa oras na iyon. Pagkatapos, sumagot siya, oo. Nakilala lang ni Colden ang kanyang tunay na ina. Nakilala niya ang kanyang kakambal noong nasa kalye kami ng Snow Forest City. Kaya alam niya ang tungkol sa nakaraan. Tanong ni Pung nang nakataas ang kilay. Oo, alam niya, sagot ni Alvin. Si Junior Uncle Ye siguro ang nagplano ng reunion, sabi ni Pung, nag-iisip ako nitong mga nakaraang araw. Tutal, bakit naman kailangan pang imungkahi ni Junior Uncle Ye na magpahinga muna ako sa Snow Forest City kung kaya naman niya? Bukod dito, pinaghihinalaan ko rin na sinigurado niyang makilala ni Colden ang kakambal niya. Lubos na sumang-ayon si Alvin kay Pung, ngunit hindi ito nagsalita dahil sa palagay niya ay hindi nararapat na magkomento ito tungkol sa bagay na ito.
Kailangan kong aminin na matalino talaga si Junior Uncle Ye. Kung malaman ng Alliance of Benevolence and Justice na alam ni Colden ang nangyari noon, hindi nila masisisi si Junior Uncle Ye kahit pa pinaghihinalaan nilang may kinalaman siya rito, sabi ni Pong. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi niya, gayunpaman, bakit pinili ni Junior Uncle Ye ang sandaling ito para hayaan si Colden na muling makasama ang kanyang pamilya? Alvin, may ideya ka ba? Nagbigay ng boses si Alvin sa kanyang haka-haka. Marahil, umaasa siyang ang paghihiganti ang magtutulak kay Colden na mas mabilis na umunlad. Napangiti ng mapait si Pong. Hindi ba't sobra na ang pressure na ito? Ang target ng kanyang paghihiganti ay ang Alliance, Benevolence and Justice. Bukod pa rito, hindi makakapamagitin si Junior Uncle Ye at ang Pyongyang sect sa bagay na ito para sa kanya. Tutal, noong nangyari ang trahedya, hindi pa miyembro ng Pyongyang sect si Colden. Bukod pa rito, malaki na ang naging konsesyon ng Alliance of Benevolence and Justice kay Junior Uncle Ye at sa aming sekta noon sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ni Colden. Natural lang na naisip din ito ni Alvin. Sa huli, nakangiti siyang sumagot, Elder Zin, kung talagang mausisa ka, bakit hindi mo tanungin si Elder Ye tungkol dito? Inikat ni Pong ang kanyang mga mata kay Alvin at sinabing, huwag mong sabihing hindi ka talaga mausisa. Talagang mausisa ako. Tatanungin ko siya tungkol dito. Pagkatapos, lumingon si Pong upang tingnan si Dylan. Pagkatapos ng halos isang dosenang paghinga, lumingon siya upang tingnan si Alvin, na nakatitig sa kanya. Hindi napigilan ni Alvin na magtanong, ano ang sinabi ni Elder Ye? May kakaibang ekspresyon sa mukha si Pong, ngunit tapat siyang sumagot, ayon kay Junior Uncle Ye, ideya ito ni Esteban. Natural lang na sumang-ayon si Junior Uncle Ye. Kung hindi sana makakasama muli ni Colden ang kanyang pamilya. Gayunpaman, sinabi ni Junior Uncle Ye na si Esteban ay inspirasyon ng isang taong kilala mo. Sino yan? Tanong ni Alvin na may kuryosidad. Kumislap ang mga mata ni Pong nang sumagot siya, si Ender mula sa pangkat ni Ping Sheng. Natigilan si Alvin. Ano ang kinalaman nito kay Ender? Sinabi ni Junior Uncle Ye na sinabi sa kanya ni Esteban na kamakailan lang ay nakamit ni Ender ang tagumpay at naging isang intermediate Lord of Gods dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Bumantong hininga si Pong, nakita ko na si Ender dati, pero hindi ko siya pinansin. Hindi ko inaasahan na magiging intermediate Lord of Gods siya ng ganito kabilis. Sa Pyongyang sect, pareho kayong may hawak ng record para sa pinakamaikling oras na naging intermediate Lord of Gods. Kahit kami ni Junior Uncle Ye ay hindi kasing bilis ninyong dalawa. Kung hindi dahil sa inyo, si Ender sana ang naging disipulo na naging intermediate Lord of God sa pinakamaikling oras sa Pyongyang sect. Nagulat si Alvin nang marinig ang mga salita ni Pong. Sa wakas ay napagtanto niya kung bakit tila ibang-iba si Ender kumpara dati. Ipinaliwanag din ito kung bakit ganoon kalakas ang loob ni Ender na patayin si Enchong upang ipaghiganti ang kanyang ama sa hinaharap. Sumulyap si Pong kay Colden, na nakatitig pa rin sa kawalan, bago niya sinabi, malalim din ang pag-unawa ni Ender sa batas. Ang lakas niya ay maihahambing na ngayon kay Colden. 4,005. Hindi alam ni Alvin na si Ender ay naging isang intermediate Lord of Gods kaya medyo nabigla siya. Nakakagulat para sa kanya na ang puot ay maaaring magtulak sa isang tao na ilabas ang ganitong pambihirang potensyal. Matagal na niyang naririnig ang tungkol sa talento ni Ender noong siya ay nasa Hidden Fog sect pa. Gayunpaman, ang talentong iyon ay malayo sa sapat para si Ender ay maging isang intermediate Lord of God sa loob lamang ng maikling panahon. Bukod doon, nagulat din siya na si Esteban mula sa Hidden Sword faction ng Pyongyang sect ay inspirasyon ni Ender kaya nagplano si Esteban na muling magsama-sama si Colden sa kanyang pamilya at tuklasin ang katotohanan. Hindi rin inaasahan na papayag si Dylan sa plano ni Esteban, na nagpapahintulot kay Colden na matuklasan ang katotohanan ng kanyang nakaraan at maghayganti para sa kanyang ama at sa kanyang angkan mula sa Alliance of Benevolence and Justice. Sana makayanan niya ang pressure. Kung magagawa niya ito, tiyak na aangat siya sa mas mataas na antas. Gayunpaman, may posibilidad din na gumuho siya dahil sa pressure, naisip ni Alvin sa sarili. Pagkatapos noon, inisip ni Alvin ang sarili niyang paglalakbay sa paglilinang.
Ang pinakamalaking motibasyon niya ay ang iligtas si Kelly sa lupang handog ng banal na alay. Ngayong nalaman niyang nasa larangan ng labanan ng kaharian ng lupang handog ng banal na alay si Kelly, mas lalo siyang na-motivate na lumakas upang makapasok siya sa larangan ng labanan ng kaharian upang iligtas ito. Bagamat hindi na kasing delikado ang larangan ng labanan ng kaharian gaya noong una siyang dumating, magiging mahirap pa rin para sa kanya na gumala sa larangan ng labanan ng kaharian nang walang pakialam sa mundo gamit ang kanyang kasalukuyang cultivation base. Sa mga larangan ng labanan ng kaharian, lalo na ang mga hari ng mga Diyos at mga Panginoon ng mga Diyos, maging ang mga emperador ng mga Diyos ay karaniwan. May pagkakataon ding makatagpo ng mga kataas-taasang Diyos doon. Bakit ko iniisip ang mga gawain ng ibang tao kung hindi ko man lang kayang harapin ang sarili kong mga gawain? Naisip ni Alvin sa sarili na may ngiti sa kanyang mukha na may pang-aasar sa sarili bago siya umupo ng nakakross ang mga paa at nagsimulang mag-cultivate. Bagamat hindi maganda ang kapaligiran sa paglilinang sa lumilipad na barko, hindi naman naging mahirap para sa kanya na isawsaw ang sarili sa paglilinang. Ang ginawa lang niya ay hiniling kay Pong na pigilan ang iba sa pag-istorbo sa kanya habang naglalakbay bago siya magsimulang mag-cultivate. Matapos pumayag sa kahilingan ni Alvin, hindi napigilan ni Pong na mapabuntong hining. Napakasipag na binata. Talagang mababa ang loob ni Colden sa bagay na ito. Dapat gamitin ni Colden ang oras na ito para mag-cultivate sa halip na tumitig ng blanko sa kalawakan sa oras na ito. Maipaghiganti lamang niya ang kanyang ama kung sapat ang kanyang lakas. Ang pagtitig sa kalawakan ay hindi makakatulong sa kanya na maghiganti sa kanyang ama. Umiling si Pong habang muling tumingin kay Colden. Naging maayos ang paglalakbay patungo sa Profound Jade Mansion. Kahit na may mga hadlang sa daan, walang nang-ahas na hamarang sa kanilang daan matapos ipakita ni Dylon at Peggy ang kanilang lakas. Tutal, nasa isa pa rin sila sa 7 mansyon. Halos walang, kung mayroon man, mga kataas-taasang Diyos sa 7 mansyon. Sa pinakamarami, may ilang mga advanced na emperador ng mga Diyos na naninirahan sa liblib na lugar sa 7 mansyon. Kahit na noon, nakatuon pa rin sila sa paglusob at pagiging isang kataas-taasang Diyos. Kaya naman, karamihan sa mga gumagawa ng gulo ay mga ordinaryong cultivator lamang. Nakakagulat kung mayroon mang kahit isang simpleng emperador ng mga Diyos sa mga gumagawa ng gulo na ito. Dahil may 2 intermediate na emperador ng mga Diyos, natural lamang na naging maayos ang kanilang paglalakbay. Kailangan ko pa ng mas maraming oras para patatagin ang aking cultivation base, umaasa ako na mapapatatag ko ito bago ang finals ng 7 Mansions Feast, naisip ni Alvin sa sarili. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap patatagin ang kanyang cultivation base pagkatapos maging isang intermediate Lord of Gods. Kahit na mayroon siyang sapat na Lord Grade Limit Divine Pills para makatulong sa kanya, kulang pa rin siya sa oras. Kaya naman, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkabalisa. Sa sandaling ito, Little Alvin, hindi magandang maging balisa at walang tiyaga kapag naglilinang. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin nang marinig niya ang pamilyar na boses. Ang boses na ito. Ate Water. Gising ka na ba? Natural na nakilala ni Alvin ang boses ng World Cleansing Divine Water, isa sa 5 banal na elemento na naninirahan sa kanyang maliit na mundo. Noong nakaraan, tinulungan ng 5 banal na elemento si Alvin na malagpasan ang harang at makatawid patungo sa larangan ng labanan sa kaharian. Dahil dito, naubos nila ang kanilang enerhiya at nakatulog ng mahimbing. Pagkatapos nito, tinatakan din niya ang kanyang maliit na mundo upang maiwasan ang pagtuklas ng iba sa kanyang sikreto. Gayunpaman, pagkatapos maging isang Panginoon ng mga Diyos, gumawa siya ng maliit na butas sa kanyang maliit na mundo upang makontak siya ng 5 banal na elemento kapag nagising sila. Gamit ang kanyang kasalukuyang cultivation base, kahit ang mga emperador ng mga Diyos ay hindi makakaramdam ng 5 banal na elemento maliban kung sinasadya nilang siyasatin siya gamit ang kanilang banal na kamalayan. Kahit na sinubukan ng mga advanced na emperador ng mga Diyos na siyasatin siya, gamit ang kanyang cultivation base, mararamdaman niya ang kanilang mga banal na kamalayan at magkakaroon ng sapat na oras upang tatakan ang kanyang maliit na mundo bago nila siya imbestigahan. Matagal nang hinihintay ni Alvin ang paggising ng 5 banal na elemento.
Hindi lang siya nakaramdam ng pagkakasala dahil sa pag-ubos ng kanilang lakas dahil sa kanya, kundi mas ligtas din ang pakiramdam niya kapag may malay ang 5 banal na elemento. Nariyan naman ang kanyang mga trahedya. Ngayong nagising na ang world cleansing divine water, alam niyang hindi magtatagal at majay gising din ang iba pang mga banal na elemento. Oo, pero hindi ko pa lubos na nababawi ang lakas ko, mahinang sabi ng world cleansing divine water, aabutin ako ng 100 hanggang 1,000 taon para tuluyang mabawi ang lakas ko. Kailangan ko na ulit matulog. Dati, napag-usapan ko na ito sa mga divine elements. Napagkasunduan natin na kung sino man ang unang makabawi ng kaunting enerhiya ay gigising para tingnan ka. Hindi ko inaasahan na magiging intermediate Lord of Gods ka sa ganoong kaikling panahon. Kay galing mo. Ang world cleansing divine water ay dating naninirahan sa isang divine tree of life sa isang realm of gods bago pa man ito nawasak. Kaya naman, nakakita na ito ng maraming natatanging kababalaghan sa buhay nito. Para purihin ito si Alvin, walang duda na napakalaki ng kanyang pag-unlad. Sister Water, nagising ka ba para lang asarin ako? Natuwa si Alvin sa papuri, ngunit mas nadismaya siya nang malaman niyang malamang na hindi majay gising ng ganito kaga ang iba pang mga banal na elemento. Hindi ba't sinabi kong dahil gusto ng lahat na makasiguro na maayos ka at malaman ang iyong progreso? Sabi ng world cleansing divine water. Kalmado ang kanyang boses, at parang isang mapagmalasakit na ate gaya ng dati. Nagmamadali akong patatagin ang aking cultivation base ngayon, buntong hininga ni Alvin, sasali ako sa isang kompetisyon na tinatawag na Pista ng 7 Mansyon. Makakabuti sa aking cultivation kung mauuna ako, pero hindi ako sigurado kung magagawa ko ito kung hindi ko lubos na mapapatatag ang aking cultivation base. Relax ka lang. Hayaan mong subukan kong obserbahan ang iyong cultivation base, sabi ng world cleansing divine water. Hindi hinayaan ni Alvin na suriin ng karamihan ang kanyang cultivation base, ngunit hindi siya nag-atubiling pag-usapan ang world cleansing divine water. Kung tutuusin, kung gusto siyang saktan ng world cleansing divine water, marami itong pagkakataon para gawin ito noon. Di nagtagal, naramdaman niya ang malamig na enerhiya ng world cleansing divine water na pumasok sa kanyang katawan at dumaloy sa kanyang mga meridian. Nirelax ang kanyang katawan, at nakaramdam siya ng napakakalma. Parang nawala lahat ng kanyang mga alalahanin sa sandaling ito. Nabawi lamang niya ang kanyang katinoan nang muling magsalita ang world cleansing divine water. Little Alvin, hindi imposible para sa iyo na patatagin ang iyong cultivation base sa maikling panahon. May paraan ako, pero hindi ko magagarantiya na gagana ito. Sabik na tanong ni Alvin, Ate Water, ano iyon? Maaaring tulungan ka ng 5 banal na elemento, sabi ng tubig na naglilinis ng mundo, gigisingan ko muna sila. Pagkatapos niyan, gagamitin natin ang ating mga enerhiya bago pagsamahin ang mga ito sa iyong banal na enerhiya para ma-stabilize mo ang iyong cultivation base. Tiyak na mapapabilis nito ang proseso, ngunit hindi ko masasabi ng sigurado kung magagawa ito bago magsimula ang pista ng 7 mansyon. Tutal, wala akong ideya kung kailan magsisimula ang 7 mansyon. Hindi sinabi ni Alvin sa world cleansing divine water ang eksaktong petsa ng pista ng 7 mansyon dahil nag-aalala siya na ang nalalapit na deadline ay magiging dahilan para labis na pagsikapan ng 5 banal na elemento na tulungan siyang patatagin ang kanyang cultivation base. Magiging negatibo ang epekto nito sa kanila kung mangyari iyon. Ate Water, mauubos nito ang maraming enerhiya, di ba? Tanong ni Alvin. Ayos lang. Maliit na bagay lang ito para sa amin. Kakailanganin lang nito ang wala pang 10% ng mga enerhiyang nabawi natin sa mga nakalipas na taon, sabi ng world cleansing divine water. Tutal, mahusay ang ginawa mong pagpapatatag ng iyong cultivation base sa ngayon. Kung ikaw ay naging isang intermediate Lord of Gods, malamang na mauubos nito ang lahat ng enerhiyang nabawi natin para matulungan kang patatagin ang iyong cultivation base. Kaya huwag kang mag-alala tungkol sa amin o tanggihan ang aming tulong. Huwag mong kalimutan. Makakabuti rin sa amin kung lalakas ka. Kailangan ko muna silang kausapin kung ibang bagay ito, ngunit may kumpiyansa akong makakagawa ng desisyon sa pagkakataong ito dahil alam kong hindi ka nila tatanggi na tulungan.
Pagkatapos, sa wakas ay nagtanong ito, ngayon, sabihin mo sa akin. Kailan magsisimula ang pista ng 7 mansyon? Gamaan ang pakiramdam ni Alvin nang marinig ang mga salitan world cleansing divine water. Kung kailangang ubusin ng 5 divine elements ang lahat ng enerhiyang nabawi nila para lang patatagin ang kanyang cultivation base, hindi siya kailanman sasang-ayon dito. Dahil dito, sinabi niya sa world cleansing divine water kung kailan magsisimula ang pista ng 7 mansyon. Pagkatapos noon, tinanong niya, Sister Water, mapapatatag ba natin ang aking cultivation base sa tamang panahon? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.